Mr. Silent Channel. Kabanata 3261 dahil sa kanya. Halos lahat ng tatlong nangungunang 10 estatwa sa madla ay subconsciously tense. Ye Xuanguang. Bumalik ang emperador na may mabuting hangarin, at tumigil ang pagpapadala ng boses. Bagamat mayabang si Ye Xuanguang, wala siyang iniisip tungkol sa clan, at ilang beses na siyang tumulong sa clan noon. Sa makatuwid, ang tatlong absolute at 10 venerables ay ayaw na makita siyang nagdurusa. Si Tai Kang ay gumon sa mga baril tulad ng kanyang buhay, ang magic gun na ito ay ang kanyang kayamanan sa unang tingin, at napakaposibleng pumatay para dito. Siyempre, mayroon ding magagandang drama, tulad ng Hua Fei Hua. Si Hua Fei Hua ay hinaras ni Ye Xuanguang kamakailan, at ang utak ng taong ito ay napaka-problema. Sa oras na ito, hindi niya kayang magalit ng husto, pinalo niya si Ye Xuanguang saglit, at sinabihan itong mag-retreat at magsanay, huwag mo siyang abalahin. Hindi nakinig si Ye Xuanguang sa panghihikayat, at agad na sinunggaban si Conganier. Sinubukan ni Ye Xuanguang na kunin si Conganier. Gayunpaman, ang sibat ay hindi gumagalaw. Isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa mukha ni Tai Kang. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig, dinampot niya ang tasa ng tsaa sa mesa at humigop. Napakabigat ng baril, pinaikit ni Ye Xuanguang ang kanyang mga mata. Ang sibat ng Panginoon, paano mo ito magagalaw ng basta-basta? Si Tai Kang ay mukhang kalmado, na may kaunting pagmamataas. Nang makita si Tai Kang, hindi niya sinasadyang magalit, ngunit ang tatlong absolute at 10 paggalang ay labis na nagulat. Sumimangot si Su Qingzhou, nag-iisip ang kanyang mukha. Isa pala ang Diyos ng baril, hindi gumagalaw ang Diyos, hindi gumagalaw ang baril, karapat-dapat itong maging hari ng baril. Tumango si Ye Xuanguang, at hindi puwersahang ginamit ang kanyang cultivation para kunin ang baril, ngunit bumitaw. Ikaw ang Ye Xuanguang na bago sa alyansa ng angkan. Bakit, alam ng Gon King ang tungkol sa haring ito? Kung tutuusin, kakaunti ang mga Qinglong, kaya natural na dapat nating bigyan ng higit na pansin. Sa pagkakaalam ng haring ito, bukod sa isang tao, ikaw na ang tanging 5 calorie na asol na dragon sa Shenlong clan. Napatingin si Tai Kang kay Feng Xiaotian sa hindi kalayuan. Ye Xuanguang, balak mo bang sumali sa aking Heavenly God Kingdom? Natigilan ang lahat sa audience. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng panunuya sa kanyang matingkad na mga mata, na hindi nakakagulat. Hari ng espada, ang haring ito ay isang angkan, paano siya makakasama sa angkan ng iyong Diyos? Direktang tumanggi si Ye Xuanguang. Ang tanging kaaway ng ating Celestial Clan ay ang Diablo. Ang mga powerhouse ng tao ay pumasok sa ating Celestial Clan bilang mga opisyal, at marami na ito mula noong sinaunang panahon. Ang haring ito ay ipinahayag na emperador, ang mga Diyos at Diyos ay nagbalik mula sa buong mundo, at ang pinakamataas na langit at ang mga Light Elf ay nagpahayag ng kanilang pagsuko. Kung dadalhin mo ang iyong Obsidian Legion sa aking Heavenly Kingdom, tatawagan ka ng haring ito na Dragon King, at magiging hari. Kung ikukumpara sa Human Alliance, hindi ka siniseryoso at pinipigilan ng grupong ito ng mga tao. Hindi ba mas magiging ambisyoso ka? Ngumiti din si Mulder at sinabi, Xuan Lungwang, ang aking kamahalan ay palaging gusto ang mga taong may matayog na mithiin, at hindi siya may inggit sa mga talento. Siya ay isang naliwanagang monarko. Ang pamumuno ng kamahalan ng langit na Diyos ay tiyak na maabot ang isang hindi pa nagagawang rurok. Kung makakasama ang Xuanlong Emperor, huwag na tayong magsabi ng iba pa sa hinaharap, mas nararapat na ikaw ang mamuno sa angkan ng tao. Nang makita na ang Panginoon at tagapaglingkod ni Tai Kang ay marangal at hinihingi si Ye Xuanguang ng harapan, ilang tao ang hindi na nakinig. Hoy, Gon King! Anong ibig mong sabihin? Sa harap natin, hinuhukay ang estratehikong antas ng ating sangkatauhan. Tinapik ni Huang Wanro ang mesa, hindi nasisiyahan, sino ka? Ikaw ang hari ng mga Diyos, hindi kami. Ang emperador ng sangkatauhan. Sa pagkakaalam ko, ang labanan sa pagitan ng His Majesty the Spear Emperor at ng ating ninuno na si Feng Xiaoxian ay pare-pareho lang, tama? Bakit ngayon ang trono na ito, tila ang ating sangkatauhan ay naisama na sa Celestial God Race at naging isang vassal state? Average. Ngumisi si Gigi He. Medyo naiinip si Feng Xiaotian. Okay, siya na lang ang natitira sa Triple Crown, na sobrang nakakaawa. Natalo na ako ng 3 kaharian na nagmamadali. Kung hahayaan mo siyang magyabang at maging matapang, mamamatay siya. Naririto na ang lahat, magmadali para sa pulong, at kailangan kong bumalik at mamili kasama ang aking asawa. Binanggit ito ni Xiaotian, mas komportable ito. Bahagyang nagmuni-muni si Ye Xuanguang, at sinabi, isa sa alang-alang ng haring ito ang isa o dalawa. This time, nagulat ang lahat. Maging si Hua Fei Hua ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Ye Xuanguang, nababaliw ka na ba? Ikaw, kailangan pa bang isaalang-alang ito? Hindi nakaimik si Huang Wanro. Ang mga tao ay pumupunta sa matataas na lugar, ang tubig ay dumadaloy sa mababang lugar, ang haring ito ay likas na may sariling mga plano. Sa inyong mga puso, ang Diyos ng Espada ang emperador dito, ngunit sa puso ng haring ito, hindi siya. Malamig na ngumiti si Ye Xuanguang, itinaas ang kanyang ulo at dirdiretsong lumabas.
Sumimangot si Di Ziggy at tumingin kay Su Qingzhou. Ngumiti si Su Qingzhou at umiling kay Emperor Ziggy, pagkatapos ay tumayo at sinabi, "Kamahalan ng Gun Emperor, ang oras ay mahalaga, sasabihin ko lang ito ng diretso. Tungkol sa kung bakit biglang nawala ang aking asawa, ang bagay na ito ay may malaking kinalaman sa pagsasabuatan ni Satanas." Agad na nag-teleport si Su Qingzhou sa interstellar array, at ang makapangyarihang sibilisasyon ng malayong mundo ay sumalakay, at pinag-usapan ang iba't ibang mga krisis. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tai Kang, paano mo mapapatunayan ang sinabi mo? Ang orihinal na crystal ore na binago ng Magic Vine ay makikita anumang oras ngayon. Gayun din, kahit na magsinungaling ako sa iyo, hindi magsisinungaling si Elder Feng Xiaotian sa iyo. Ngayon ay dapat na tayong huminto sa pakikipaglaban at maghanda ng sama-sama upang harapin ang isang malakas na kaaway na maaaring dumating anumang oras. Bahagyang sinabi ni Tai Kang, ito ang iyong negosyo ng tao. Paano magkakaroon ng anumang mga itlog sa ilalim ng pugad? Isang makapangyarihang kaaway na hindi punanggahasang labanan ni Satanas, mabubuhay ba talaga ang kaharian ng mga Diyos? At saka, lahi ng tao ang kalaban. Relatively speaking, mas ligtas siguro ang lahi natin, di ba? Natahimik sandali si Tai Kang, pagkatapos ay nagsabi, pagkatapos ay sabihin mo sa haring ito, ano ang iyong mga plano? Mayroon na kaming plano na buksan ang daanan sa sibilisasyong iyon. Kung maaari, sana ay tulungan tayo ng His Majesty the Gun King. Sabi ni Su Qingzhou, gusto mong salubungin ang Sword God. Your Majesty the Gun King, based on what you know about my husband, if he knows, Asmodeus, who he helped, has actually used him, at saka, hindi lang siya hindi mapakali, pati na rin habang wala siya, pumunta tayo sa digmaan. Sa palagay mo ba hahayaan ng asawa ko si Asmodeus? Para sa aming dalawa, ang pagbabalik ng aking asawa ay makakalutas ng karamihan sa mga problema, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Patricia. Tio, masisiguro kung hindi makakasira si Yefan sa ating Heavenly Kingdom. Ngumiti si Tai Kang at sinabing, magaling kang magsalita. Kung tutuusin, totoo naman ang sinasabi ko. Paano mo gustong tulungan ka ng haring ito? Umaasa ako na ang kanyang kamahalan ang Spear Emperor ay magsisilbi rin bilang bagong Guangming Dharma God, at pumunta sa Templo ng Liwanag sa Aufa God Realm. Oo, nandoon si Ye Xuanguang ngayon. Teritoryo. Kung ang iyong kamahalan ang pumalit sa templo, si Ye Xuanguang ay walang mapupuntahan, marahil siya ay talagang nagpunta upang samilong sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Si Ling Yue at Feng Qinglan sa gilid ay nagulat, ngunit hindi nila inaasahan na ang taong iyon na hinihintay ni Su Qingzhou ay si Tai Kang. Sa madaling salita, bago lumabas ang impormasyon ni Shi Lanyo, alam na ni Su Qingzhou na darating si Tai Kang. Ang mga Celestial ay may sariling magaan na katangian, at talagang magkatugma sila, ngunit walang nag-isip na si Su Qingzhou ay hindi isang salamangkero, ngunit isang Mama Meryl. Medyo nagulat din si Tai Kang at hindi napigil ang tumawa, haha. Kawili-wili, hayaan ang haring ito na hamunin ang posisyon ng Diyos ng Batas, talagang maglakas loob kang mag-isip tungkol dito. Bakit sa palagay mo ang haring ito ay maaaring magsindi ng lampara ng liwanag? Inunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at itinuro si Patricia dahil sa kanya. Kabanata 3262. Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang lahat, pati si Patricia ay naguguluhan din. Siya ay anak ni Kylander. Sinubukan ni Kylander ang lahat para sugpuin ka at patayin ka. Ngunit kanyang kamahalan na hari ng mga baril, hayaan mo siya. Kahit ano pa ang isipin ng iba sa iyo, sa paningin ko, mas matuwid ka kaysa sa iba. Natigilan si Tai Kang, at lahat ng naruroon ay nagpakita rin ng biglaang tingin. Sa pag-iisip tungkol dito, ang tindig ni Tai Kang ay talagang karapat-dapat sa salitang emperador. Kahit na si Patricia ay pamangkin ni Katie, ito ay isang bagay ng pagdota ni Tai Kang sa kanyang asawa. Ngunit sa sitwasyong iyon, pinatay ni Tai Kang si Patricia, o nakahanap ng iba pang dahilan para gawin ito ng palihim, walang problema. Si Patricia ay ang orthodox na tagapagmana ng Platinum Protoss, ang pag-iwan sa kanya ay katumbas ng isang malaking nakatagong panganib. Sa anumang kaso, pinatunayan ng hakbang ni Tai Kang na siya ay tapat at bukas ang isipan. Tumingin si Tai Kang kay Su Qingzhou na may komplikadong mga mata saglit, nag-iisip. Isa sa alang-alang ito ng haring ito, ngunit hindi kita mabibigyan ng garantiya. Ngayon, ang tatlong malalaking kaharian ng 5, 6, 7, sinasamantala ang kahungkagan ng aking hangganan, ay tuwang-tuwang nagwawasak sa aking kaharian ng mga Diyos. Ang pagbabalik ng Sword God ay maaaring malutas ang ilang mga problema, ngunit maaari rin itong magdulot ng iba pang mga problema. Kung totoo ang sinabi mo, maaaring hindi lamang ang Sword God, kundi pati na rin ang iba pang makapangyarihang mga kaaway. Tumango si Su Qingzhou, likas na maaaring isaalang-alang ito ng kanyang kamahalan ng Gun Emperor, at handa kaming maghintay. Ngunit sana ay hindi masyadong pag-isipan ito ng kamahalan, kung hindi. Natatakot ako na higit sa 5, 6, at 73 kongreso ang patuloy na lalago. Maging ang ika-4 na kaharian, na kasalukuyang nagpapagaling, ay nais ding magbahagi ng isang piraso ng pie. Oh, nga pala, sa pagkakaalam ko,
si Belfinger ng Fourth Kingdom, siya at ang kanyang kamahalan, ay magkapatid pa rin. Ang mga mag-aaral ni Tai Kang ay lumiit saglit, at isang mamamatay tao na hangarin ay sumambulat sa isang iglap. Anong sabi mo? Hindi ba alam ng kamahalan? Malungkot ang mukha ni Tai Kang. Siya ay isang hindi pinangalanang matuwid na anak na babae, sa mga tuntunin ng edad, marahil ang iyong kapatid na babae. Matapos itong sabihin ni Su Qingzhou, bumulong siya sa kanyang boses, kamahalan na hari ng baril, handa ka bang trituhin bilang isang piraso ng chess? Puno na ng panginginig ang mga mata ni Tai Kang. Bagamat hindi alam ni Feng Xiaotian ang nangyayari, handa siyang kumilos anumang oras, dahil sa takot na biglang sumabog si Tai Kang. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Tai Kang at tumayo. Sisigot ako sa iyo pagkatapos magkaroon ng pangmatagalang plano ang haring ito. Pagkatapos magsalita ni Tai Kang, diretso siyang umalis kasama si Mulder. Sa sandaling umalis ang Spear Emperor, naghiwa-hiwalay din ang 3 absolute at ang 10 estatwa, at naibigay na nila ang kanilang kapangyarihan kay Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan at lakas ni Su Qingzhou ay maaaring kumbonsihin ang karamihan ng tao, at masaya din silang magpahinga. Lumapit si Patricia kay Su Qingzhou. Qingzhou, gagawin ko ang lahat para hikayatin ang aking tiyuhin. Hindi, hayaan mo lang itong damaloy. Sa karakter na tulad ng Emperor of the Gun, pinakabawal para sa isang tao na turuan siyang gumawa ng mga bagay. Ngumiti si Patricia, ang bait mo talaga, nakita mo ang tito ko ng sabay-sabay. Ang karakter ng Emperor of Guns ay hindi mahirap hulaan. Sa katunayan, kung mas makapangyarihan ang mga tao, mas maliit ang posibilidad na mag-isip sila ng sobra, dahil karamihan sa mga bagay ay direktang malulutas sa pamamagitan ng puwersa. Oo, pero hindi ko inaasahan na bigla niyang i-recruit si Ye Xuanguang. Bigla. Ngumisi si Su Qingzhou, hindi naman sa gusto niyang mag-recruit, ngunit malamang matagal nang nakipag-ugnayan si Ye Xuanguang sa iyong tiyuhin. Ano? Ang kaaway ng kalaban, ano ito? Kaibigan. Biglang sinabi ni Patricia, ibig mong sabihin. Parehong tinuturing ni Ye Xuanguang at ng aking tiyuhin si Ye Fan bilang isang kalaban, kaya. Kung hindi, sa tingin mo ba ay gagamitin ni Ye Xuanguang ang sibat ng hari ng baril sa sandaling magkita sila? Kilala namin siya simula pa noong Teso, isang matandang karibal, hindi siya ganoon katanga. Nag-iinarte lang sila sa isang dula. Nais ni Tai Kang na bumili ng mga buto ng kabayo na may 1,000 ginto. Sinasamantala ang pagkakataong ilabas ang ambisyon ng Celestial Clan na mag-recruit ng mga talento. Nais ni Ye Xuanguang na mapabuti ang kanyang katayuan sa panig ng Terran, itaas ang kanyang halaga, at bigyan natin siya ng higit na pansin. Sabi ni Su Qingzhou na may mahinang ngiti. Kumunot ang noo ni Patricia at sinabing, gustong kalabanan ka ng tiyuhin ko. Hindi na mahalaga. Anyway, mag-aaway ang asawa ko at tiyuhin maya-maya. Para kay Ye Xuanguang, walang banta sa ngayon. Tumango si Patricia, nag-alinlangan, at nag-alinlangan. Gusto mong itanong, kamusta ang asawa ko? Natawa si Patricia sa sarili, wala akong mate at tago sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit naniniwala ako na siya ay nagsusumikap. Sinusubukang bumalik sa amin. Sa mga salita ni Su Qingzhou, may matinding pananabik, Nakahiga sa tabi ng sapa, bumahing si Ye Fan. Ano bang problema mo? Ang 5. Nahuhuli pa rin ng Claude Golden Dragon. Hangin at lamig. Tanong ni Bai Chenluo. Ngumuso si Ye Fan, medyo makati, baka may nag-iisip sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sa aking bayan, ang pagbahin ay nangangahulugan na may nawawala sa iyo. Para kang may manliligaw na nagbabantay sa iyo pabalik sa Hansiang Pavilion. Umiling si Bai Chenluo. Walang Hansiang Pavilion, ngunit marami pang ibang lugar, sabi ni Ye Fan. Talaga. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, medyo kinakabahan. Talagang iniisip niya kamakailan na hindi siya masama, kung bakit hindi siya pinansin ni Ye Guhan. Hindi kaya may ibang babae na siya sa puso niya. Kung siya ay isang tanga, hindi siya dapat, ngunit si Ye Guhan ay halatang nagpapanggap. Kung iisipin mo, mahirap talagang sabihin. Hoy, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, hindi lang ako may manliligaw, kundi maraming anak. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, agad siyang hindi naniwala. Nasaan na? Hanapin mo at hayaan mo akong makita. Pilit na tanong ni Bai Chenluo. Medyo malayo. Malilin lang nito ang mga tao. Napabuntong hininga si Ye Fan, at kung hindi ka naniniwala sa katotohanan, kalimutan mo na ito. Sa sumunod na 2 araw, maingat na naghanap si Ye Fan sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, at karaniwang nalaman ang karamihan sa mga lugar ng asol na ghost tent. Gayunpaman, sa pinakamalayong strip, mayroong isang malinaw na puwersa na naghihiwalay sa kanyang pangunawa. Nalaman ni Ye Fan sa pamamagitan ng hangin na ito ang base ng Blue Ghost Tent. Ang tagapagtatag ng Berdeng Gasa na Tolda, ang His Royal Highness, ay humiling sa mga taga-nayo na pumunta doon upang magtanim ng mga materyales na panggamot. Sa loob ng isang tiyak na saklaw sa paligid ng World Tree, ang mga tao lamang ng lahi na ito ang maaaring magtrabaho ng mahabang panahon. Ang mga tao ng ibang lahi, kapag lumalapit sa mahabang panahon, ay madaling lason, ang kanilang mga primordial spirit ay nawalan ng malay, at sila ay namamatay ng marahas.
Ang mga taga-nayon at ang Berdeng Ghost account ay kapwa kapaki-pakinabang. Sa pangkalahatan, sa panahon ng peak season ng espiritual na pagtatanim ng material, mas maraming tao ang kukunin upang pumunta doon. Kapag may free time ako, salaitan ako sa bakasyon. Sa pangkalahatan, ang His Royal Highness, na ito ay nanalo sa puso at isipan ng mga tao at lubos na iginagalang. Sa ikatlong araw, naramdaman ni Yefan na alam na niya ang tungkol sa lugar at nagplanong pumunta sa World Tree. Ang punong nayon Kono, kasama ang buong nayon upang magpadala off. Pinangunahan ni Taishi ang koponan, at ang 10 taga-nayon ay nag-impake ng kanilang mga bag at sabay-sabay na sumakay sa lumilipad na bangka ni Bai Chenluo. Shangxian, ang mga lumilipad na bangka na dumating para sunduin tayo noon ay puro asol. Bakit iba ang kulay ngayon? Oo, mas maliit pa rin ito, at medyo masikip. Ang mga taga-nayon ay napakatapat at sinasabi ang anumang naiisip. Nagmamadaling sinabihan sila ni Taishi na tumahimik, huwag kayong magsalita ng walang kaparerekon. Buti na lang may lilipad na bangkang mauupuan. Kakapasok lang ng 2 immortal sa Blue Ghost Tent, at tiyak na hindi pa sila na-assign. Nagulat at naniwala ang mga taga-nayon. Ngumiti si Yefan, ngunit sa paghusga mula sa nakaka-relax na estado ng mga taga-nayon, mahuhusgahan na ang Berdeng Ghost Tent na ito ay hindi isang masamang espiritu. Ang hanay sa loob ng Berdeng Ghost Tent ay hindi maliit, at lumipad ito ng kalahating oras bago makarating sa paligid ng hadlang. Sa unahan, isang ulap ng kulay abong-ambon. Nang makitang hindi huminto ang lumilipad na bangka, medyo nabalisa si Taishi. Shangxian, huminto ka. Hindi ka na makakapunta. Kabanata 3263 Misty. Mabilis na pinahinto ni Bai Chenluo ang lumilipad na bangka. Anong mali? Nagtaka si Taishi, Fairy Bai, ito ang pagbuo ng ambon ng Berdeng Ghost Tent. Kung direktang tamaan ito ng lumilipad na bangka, ito ay mapupunit, hindi mo ba alam? Nakalimutan niya, pagkatapos ay bumaba na tayo, casual na sabi ni Yefan. Kahit na ang isang grupo ng mga taga-nayon ay nag-isip na ito ay kakaiba, sila ay kumbinsido din kay Yefan at hindi na nagtanong pa. Pagkababa ng lumilipad na bangka, isang grupo ng mga tao ang naglakad patungo sa pagbuo ng ambon. Malapit sa base ng Berdeng Ghost Tent, may ilang primitive na damo at mga bahay na gawa sa kahoy na mukhang estilo ng arkitektura. Ang mga bahay na ito ay napakaluma, sino ang nakatira sa kanila ngayon? Tanong ni Yefan. Bumalik sa Shangxian, walang nabubuhay, ito ang relic na iniwan ng ating mga pinakaunang ninuno. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ay historical relic ng isang tao. Iningatan ng mabuti. Sa totoo lang, hindi namin ito ginalaw. Ang mga silid na ito ay ginawa gamit ang World Tree, kaya napreserba ng husto. World Tree. Natigilan si Yefan. Kanina pa lang niya nakita ang mga sanga ng World Tree kaya hindi agad siya nakareact. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, nalaman ko na ang mga kakahuyan na ito ay talagang mga puno sa mundo. Napakalakas ng puno ng mundo, paano sila nasira ng iyong mga ninuno at gumawa ng bahay? Ang grupong ito ay walang talento sa paglilinang, at ang teknolohiya ay hindi binuo, na labis na ikinagulat ni Yefan. Hindi natin alam ito, ngunit sinasabi na noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay napakalakas. Iyon ay, kapag ang bilang ng mga puno ng mundo ay marami, talagang hindi tayo ganoon kaina. Pagkatapos, tila nagkaroon ng malaking labanan, at ang World Tree ng Taishi ay nawasak lahat, at kami ay nawala. Ang ilang mga tao sa angkan ay nag-iisip na ang ating mga ninuno ay maaaring makakuha ng kapangyarihan mula sa World Tree. Siyempre, hula lang. Kung tutuusin, napakatagal na, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari noong una. Nakangiting sabi ni Taishi at ng ibang grupo ng mga taga-nayon, sanay na silang mahina, at wala silang pakialam. Ang ilang napreserbang World Tree cabin na ito ay katumbas ng pyramid sa kanilang mga mata. Hindi ko pa alam kung paano ito binuo ng mga ninuno. Nang makitang malapit na niyang maabot ang fog formation, sumakit ang ulo ni Yefan. Kung sasabihin mong hindi mo alam ang daan, tiyak na hindi tama. Ngunit kung gusto niyang sirain ang forma sayon, kailangan niyang gamitin muli ang wuswang, na masyadong madalas, at may mangyayari sa lalong madaling panahon o huli. Shenluo, kung ano ang sinabi sa amin ni Qing Yuan noong nakaraan, paano nangyari ang pagbuo na ito? Naaalala mo ba? Casual na tanong ni Yefan. Si Bai Chenluo ay medyo natigilan, pagkatapos ay nag-react at umiling, nakalimutan. Nako, ang gulo. Ito ang unang pagkakataon na gumawa kami ng ganitong uri ng gawain. Talagang pabaya kami. Isang babaeng nayon ang nagtanong, alam ba ni Shangxian kung paano ilipat ang fog formation? Oo, hindi ko maalala, sino sa inyo ang nakapunta dito? 2 beses na akong nakapunta dito, ang kontrabida ang Mangganguna. Natatawang sabi ng chubby village na babae. Agad na naglakad ang babaeng nayon sa unahan at pumasok sa mist formation. Shangxian, ang mist formation na ito ay inayos mismo ng kanyang Royal Highness. Kung magkamali ka, maaari kang makulong dito sa lahat ng oras. Mangyaring sundin ng mabuti. Ngumiti si Bai Chenluo kay Yefan at sinabing, ang mga taga-nayon na ito ay talagang simple, hindi sila nagdududa. Nag-isip si Yefan, oo, medyo makinis lang.
Sa ilang kadahilanan, palaging nararamdaman ni Yefan na may mali. Pagkatapos maglakad ng halos 1 minutong tsaa, biglang nalaman ni Yefan na mas kakaunti ang mga tao sa paligid niya. Lumingon siya at nakitang wala na talaga ang 7 o 8 taga-nayon. Xiangxian, anong problema? Mukhang naguguluhan si Taishi. Bakit nawala ang tao? Tumalikod si Taishi at mukhang naguguluhan, hindi ko alam. Tita He. Perdonzi. Tio Jiangmi. Sumigaw siya ng ilang beses, ngunit walang tao. Biglang lumingon si Yefan, ngunit nakita niya na ang babaeng namumuno ay biglang nagbago ng hitsura. Isang medyo kaakit-akit na babae na may kulay abo-asul na kulot na buhok at asul na mga mata ang nakangiting mapaglaro sa kanila. Ilusyon ni Qingqiu. Walang ideya ang babaeng nayon na ito kung kailan siya inilipat. Bukod dito, ang babaeng ito ay tiyak na may espiritual na cultivation base, at ang kanyang kakayahang itago ang kanyang hininga ay napaka-advance, kaya niloko niya si Yefan. Humajijek ang babaeng Qingqiu at umatras. Sa isang iglap, nawala ang babae sa ambon. Ang ulap ay umaalon, at ang mga mata ay natatakpan ng kulay abo, at ang 5 daliri ay halos hindi nakikita. Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo upang tumingin muli, hindi lang si Taishi ang nawala, pati si Bai Chenluo ay biglang nawala. Oops! Hindi nag-alala si Yefan, ngunit natatakot siya na may mangyari kay Bai Chen. Sa sandaling ito, isang medyo pamilyar na boses ang nagmula sa lahat ng direksyon. Yeguhan, sinubukan mong makapasok sa aming berdeng ghost tent. Ano ang pakay mo? Xing Yuan. Naalala ni Yefan na ang lalaking naghatid ng mga panggamot na materyales. Oo, ako nga, pero ilang araw na kitang hinihintay. Ngayong nasa fog formation ka na, kung hindi mo ipaliwanag ng tapat ang lahat, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, ang babaeng nahuli mo, si Bai Chenluo, ang kanyang ina, ay may pendant ng World Tree. Narito kami upang alamin ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ina at malaman ang ilang katotohanan tungkol sa taong iyon. Natahimik si Qing Yuan saglit, pagkatapos ay tumawa. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? Napakaraming oras ang ginugugol mo sa pagsisikap na gawin ang isang bagay na tulad nito. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, nasa iyo kung maniniwala ka o hindi, at hindi mo ako karapat-dapat na kausapin, hayaan mong lumabas ang iyong mga kamahalan. Anong mayabang na tono? Karapat-dapat ka bang makita ang ating kamahalan? Naging magalang na ako sa iyo, sabi ni Yefan. Haha, sobrang tawa ko. Wala pa akong nakitang kasing tanga mo. Alam mo bang nakapasok ka na sa Qingsha tent ko? Ngayon ikaw ay parang isda sa isang chopping board, at maaari kang katayin. Pagmamalaki ni Qing Yuan. Oh, ganun ba? Si Yefan ay mukhang walang pakialam. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong subukan. Kahit na makawala ka mula sa napakalalim na kailaliman ng Bingyu at Bingxi, sa pagbuo ng fog, ang iyong cultivation base at espiritual na kapangyarihan ay magiging walang kabuluhan. Hinawakan ni Yefan ang mentalidad na subukan ito. Isang direktang double disintegration. Pilit itong sinisikap ng Dragon Soul, ngunit tila may pader sa paligid nito, ganap na sarado. Isang pagsabog ng apoy ng dragon ang bumaril, at ang putik na baka ay pumasok sa dagat, ngunit walang tumugon. Hindi mo kailangang magpumiglas. Kapag hindi ka namin pinalabas, makukulong ka dito hanggang sa mamatay ka. Siyempre, maaari ka naming patayin anumang oras. Malamig na sinabi ni Qing Yuan, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon sa dulo. Sabihin, ano ang iyong intensyon? Napabuntong hininga si Yefan. Kung pipilitin niya ang kanyang layunin sa espada, hindi siya mapipigilan ng mahusay na pormasayo na ito. Gayunpaman, sa kasong ito, maaaring hindi niya sinasadyang masaktan si Bai Chenluo at ang mga taga-nayon. Sa desperasyon, walang pagpipilian si Yefan kundi gamitin muli si Wu Suang. Malamang sa asul na ghost tent, hindi masyadong kapansin-pansin ang paggamit ng Wu Suang. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa itim na gintong apoy. Malinaw na makikita ang direksyon ng enerhiya ng pagbuo ng ambon. Ito ay hindi na isang kulay abo na lugar sa lahat ng direksyon, ngunit isang iba't ibang kulay na may natatanging mga layer. Matapos makita ang ruta palabas, ginamit ni Yefan ang kanyang mga pakpak ng dragon at bumaril sa isang iglap. Kabanata 3264 na huwag kang mag-isip. Nawala ang hamog sa harap, at lumitaw ang isang malinaw na kalangitan at berdeng damo. Sa di kalayuan, ang mga ibon at bulaklak ay mabango, ang tubig ay lagaslas, at may ilang berdeng bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng madahong kakahuyan. At sa malayo, sa isang matayog na tuktok ng bundok, ay isang malaking kakaibang templo. Ang kamalayan ni Yefan, sa pagkakataong ito ay walang harang, ay direktang tinakpan ng buong panloob na kapaligiran ng asul na ghost tent. Si Bai Chenluo ay nahuli ng babaeng magsasaka ng Qingqiu sa sandaling ito, ngunit walang panganib. Hindi mapakali si Yefan na alalahanin si Qing Yuan at iba pang mga monghe sa likuran, at patuloy lang silang nagbabantay sa malaking pormasayon. Umiwas siya at lumapit sa isang bukas na larangan ng medisina. Daan-daang mga lalaki, babae at mga bata na walang cultivation base ay nagsusumikap doon, maingat na pinangangalagaan ang mga espiritual na materyales. Panginoon Shanghai. Medyo nagulat ang isang matandang lalaki nang makita niyang biglang lumapit si Yefan. May order ba?
Bagamat hindi nila kilala si Ye Fan, mula nang lumitaw sila dito, natural na akala nila ay galing ito sa Qingsha tent. Ngumiti si Ye Fan at nagtanong, Uncle, nasaan ang World Tree? Medyo natigilan at napakurap-kurap ang matanda, pero itinuro pa rin niya ang malayo. Di ba, Lord? Shangxian, anong problema mo? Ikaw ay isang. Medyo nagulat, ngayon ka lang ba pumunta dito? Napatingin si Ye Fan sa direksyon na kanyang itinuturo, at ang kanyang ngiti ay biglang natigil. Iyan ba ang World Tree? Oo, hindi ba ang larangan ng gamot na ito ay nilinang sa paligid ng World Tree? Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi alam kung tatawa o iiyak. Ngunit anuman ang mangyari, nilayon pa rin ni Ye Fan na lumapit para tingnan. Umiwas siya, dumaan sa daan-daang ektarya ng mga medicinal field, at pumunta sa World Tree. Pagtingin ng malapit sa harapan, isang maliit na saplang na kalahating tao lang ang taas. Oo, ang tinatawag na World Tree ay talagang isang panla. Hindi pinangarap ni Ye Fan na ganoon ang eksena. Sa unang tingin, tiyak na napakalaki nito, at kaya niyang tanggapin ang higanteng puno, gaano man ito kalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang ito malaki, ngunit nakakaawa din itong maliit. Gayunpaman, ang gayong maliit na puno ng mundo ay naglalabas ng kapangyarihan na nagpaparamdam kay Ye Fan na napakamahiwagang. Ang enerhiya na ito ang gumagawa ng mga medicinal field at espiritual na materyales na nakatanim sa loob ng isang tiyak na hanay ng nakapalibot na lugar na may mahusay na kalidad. Isang grupo ng mga magsasaka ng pestisidyo ang nagulat at nagmamadaling naakit. Shangxian, mag-ingat ka. Lumabas ka kapag nakita mo ito, ngunit huwag kang lason. Nagtaka si Ye Fan, malalason ba ang World Tree? Hindi mo ba alam? Maliban sa aming pamilya, ang ibang tao ay lumalapit sa puno ng mundo, mula sa malubhang pinsala, hanggang sa biglaang pagkamatay. Sumimangot si Ye Fan, at tila pamilyar siya sa enerhiyang nagmumula sa World Tree. Nang hindi masyadong nag-iisip, sinubukan ni Ye Fan na suriin ang enerhiya sa paligid kasama si Wu Suang. Hindi nagtagal, nagulat si Ye Fan. Good guy. No wonder parang na-encounter ko na ito dati. Masyado pang maaga. Ito pala ang kapangyarihan ng simula. Sa huling pagkakataong nakipaglaban si Ye Fan laban sa Demon Dragon ng Absolute Beginning, bagamat ang Demon Dragon na iyon ang huling paraan, ang kapangyarihan ng simula ay totoo. Kasama ang Konganir, ang kapangyarihan ng simula, si Ye Fan ay may malalim na memorya. At ang puno ng mundo, bagamat naglalabas lamang ito ng isang napakabanayad na bakas ng kapangyarihan ng simula, ngunit ito ang simula pagkatapos ng lahat. Sa eroplano ng Absolute Beginning, mayroon talagang mga halaman na maaaring maglabas ng kapangyarihan ng Absolute Beginning, na siya ring World Tree. Maaaring. Ang mga tao sa lahi na ito ay likas na lumalaban sa kapangyarihan ng simula. Kung ang mga ordinaryong tao ay hindi sapat na malakas, sila ay talagang maaagnas ng kapangyarihan ng simula. Tila na ang sobrang mayamang espiritual na enerhiya ay magpapakamatay sa mga monghe ng marahas. Pareho. Naturally, hindi lahat ay kayang tiisin ang enerhiya ng ganitong uri ng husay na pagbabago sa simula. Ang tinatawag ng mga taga-nayo na pagkalason, ay talagang ang puwersa ng simula na pumutok sa kaluluwa at katawan ng magsasaka. Tumingin si Ye Fan sa mga simpleng taga-nayon sa paligid niya, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalalang mga mata. Ngumiti si Ye Fan at lumabas ng medicine field sa isang iglap. Ang kanyang pisikal na fitness ay hindi maaapektuhan sa maikling panahon. Kawili-wili. Shio, ano ang sinusubukan mong gawin? Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Habang nag-iisip si Ye Fan, isang kamay sa likod niya ang hamampas sa likod ng ulo niya. Ito ay isang ulap ng usok, at ang usok ay naging isang figure ng tao. Ang babaeng Chinkyu ang naging babaeng nayon at niloko siya. Ang babae ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, at siya ay nilinang sa espiritual na kaharian, at hinampas ito ng isang palad. Napagtanto na ni Ye Fan na ang ganitong uri ng palihim na pag-atake ay hindi banta sa kanya. Gamit ang backhand, direktang hinawakan ni Ye Fan ang palso ng babae. Bitik. Basagin ang iyong mga palso. Sa isang over-the-shoulder fall, itinapon ni Ye Fan ang babae sa putikan. Ang mga taga-nayon ay natakot at nataranta. Xingli God Venerable. Kilala ng lahat dito ang babaeng ito at nag-aalalang sumigaw. Noon lang nila napagtanto na si Ye Fan ay maaaring isang nanghihimasok. Ang Qingli ay naging ulap ng asol na kulay abo na usok, kumalat mula sa hukay, at muling hinubog sa anyo ng tao sa ibang lokasyon. Ito ba ang iyong magic skill? Sumulyap si Ye Fan sa kanya at hindi maiwasang isipin si Ayer sa bahay. Gayunpaman, kumpara sa buong talento ng elemento ni Ayer, ito ay mas mahina pa rin. Mapatla ang mukha ni Qingli, at bagamat mabilis na gumagaling ang kanyang palso, hindi siya naglakas loob na sumugod para barilin. Qingli, kamusta ka? Nagmadali si Qing Yuan kasama ang isang dosenang magsasaka sa oras na ito, ang ilan sa kanila ay naliwanagan, ang ilan sa kanila ay nagbukas ng kalangitan, at ang kanilang lakas ay malaki. Kasama rin sa kanila ang magkapatid na Bing Yu at Bing Shi na nakilala nila noon. Kapansin-pansin, ito pala ay ang Qingqiu clan. Mukhang ang berdeng ghost tent na ito ay talagang pinangungunahan ng Qingqiu clan. Mag-ingat, ang taong ito ay napakatalam, seryoso ang mukha ni Qingli.
Namula ang mukha ni Qing Yuan, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Yeguhan, paano ka nakalabas? Nakakaloko lang silang nakaharap sa fog array at nagsisigawan. Dahil dito, nagsilabasan na ang mga tao, at dumating pa sila sa larangan ng medisina. Kahihiyan. Hubad na kahihiyan. Huwag ka nang magtanong, kahit sabihin ko sa'yo hindi mo maiintindihan. Malumanay na sabi ni Ye Fan, habang nakatingin sa templo sa bundok sa di kalayuan. Your Highness, dyan ba? Bold. Gusto mo pa bang pasukin ang palasyo? Galit na galit ang isang psychic. Ang palasyo. Anong klaseng hari siya? Kung ikaw, huwag kang sumingit, papasok ako at titingnan ko siya at kakausapin. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Yeguhan, huwag mong kalimutan, na nasa ating mga kamay pa rin si Bai Chenluo. Ngumisi si Qing Li. Nagkibit balikat si Ye Fan, okay lang, tulungan niyo muna akong bantayan siya. Ano? Isang grupo ng mga eksperto sa Qingqiu clan ang natigilan. Kung sasaktan mo siya, papatayin kita, at pagkatapos ay papatayin ang iyong kamahalan, sabi ni Ye Fan. Hindi makatwiran. Ang yabang mo. Nagalit si Qing Yuan. Biglang, may 3 talampakang berdeng taluktok sa kanyang kamay, ang mahabang espada ay nakalabas, at isang earth level na sword intent ang sumambulat. Sword intent. Escrimador ka pa rin ba? Hindi ito napansin ni Ye Fan kanina. Sumabog si Qing Yuan na may galit na layunin sa pakikipaglaban, ang mahabang espada ay kinaladkad ang isang Cyan Arc, at ang espada ay nahulog patungo kay Ye Fan. Sa isang iglap, ang sword light ay naging higit sa 12 linya, sa anyo ng isang pagkubkob, upang buwagin si Ye Fan sa 8 piraso. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, at iniunat niya ang 2 daliri sa kanyang double disintegration cultivation. Pagharap sa isa sa mga sword lights, kumikislap ang kanyang mga daliri na parang kidlat. Makinig lang sa isang ding sa isang metal na tunog. Ang liwanag ng espada mula sa langit ay nawala. Naramdaman lang ni Qing Yuan ang pamamanhid sa kanyang kamay, at hindi siya sinunod ng mahabang espada. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit ni Ye Fan, ngunit ang espada ay puwersahang kinuha. Sa susunod na sandali, ang espada ni Qing Yuan ay nakatiis na sa kanyang sariling noo. Natahimik ang buong lugar. Sa isang paghaharap ng kidlat at apoy, hindi malinaw na makita ni Qing Li at ng iba pang angkan ng Qingqiu kung paano ito ginawa ni Ye Fan. Si Qing Yuan ay tensyonado sa kabuuan, nakatitig sa dulo ng espada na nasa harapan niya. Sa unang pagkakataon sa puso ko, nagkaroon ng matinding takot. Ito ay isang pakiramdam ng pang-aapi na napakalakas na nagdudulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Huwag mong bubunot sa akin ang iyong espada, huwag kang mag-isip. Dahil, sa sandaling bunot ka ng iyong espada, natalo ka na. Sabi ni Ye Fan, at sa isang pitik ng kanyang kamay, ang lumilipad na espada ay bumulusok sa isang piraso ng bluestone. Naiwan ang isang grupo ng mga natulala na monghe sa asul na ghost tent, tumalon si Ye Fan at lumipad patungo sa grupo ng palasyo sa bundok. Ang kabanata 3265 ay ang tao ng hari. Sa isang kisap mata, nakarating na si Ye Fan sa elegante at pinong palasyo. Ang mga halaman dito ay napaka-partikular, at sa unang tingin, may nag-aalaga sa kanila sa buong taon. Bagamat maraming palasyo, walang masyadong utusan, at napakatahimik. Hindi ito nakatagpo ng anumang mga bitag at balakid gaya ng inaasahan. Nakilala ni Ye Fan ang may-ari ng palasyo sa atrium ng palasyo, sa isang flower bed. Isa itong lalaking nakasuot ng maluwag na puting robe, may mahabang itim na buhok na nakalawit hanggang baywang, mukhang gwapo na may konting pagkakabighani. Nakayuko siya at naghuhugpong ng ilang bulaklak ng espirito, na parabang nagtatanim siya ng mga bagong uri. Kitang-kita ang aura ng Qingqiu clan, ngunit hindi matansya ni Ye Fan ang partikular na cultivation. Kahit man lang sa pananaw ni Ye Fan, ang taong ito ang pinakamalakas na magsasaka ng Qingqiu na nakilala niya. Kung ikukumpara sa Foggy Night Star ng Kyushu, ito ay mas malakas. Ang Susi ay ang sikat na aktres sa maulap na gabi ay maituturing lamang na isang mabangis na general, ngunit ang taong ito ay may hangin ng isang hari. Dapat mong malaman na pagkatapos makita ang marami sa mga psychic realms ng Hongming Universe, naramdaman ni Ye Fan na ang nangungunang tatlo, at maging ang mga demonyong general sa kanayunan, na inilagay sa gilid ng Hongming Universe, ay talagang malakas. Kung tutuusin, hindi kasing ganda ng cultivation condition dito, kaya ang maaring mag-stand out sa kanayunan ay ang mga elite sa mga elite. Gayunpaman, ang lalaking mula sa Qingqiu na nasa harapan niya ay tiyak na hindi ang uri ng mabahong isda at bulok na hipon. Hindi nagmamadali si Ye Fan, nakatingin lang siya sa gilid. Inialay ng lalaki ang kanyang sarili sa paghugpong sa 2 bulaklak ng espirito kasama ng isang maliit na gunting. Pagkatapos moisturizing ang espirito ng bulaklak na may ilang mga espesyal na potion, ito ay mabilis na lumalaki sa isang halaman. Mukhang kawili-wili si Ye Fan, ngunit ang gusto niyang gawin ay gamitin ang pamamaraang ito upang lumikha ng ilang kakaiba at bagong uri ng mga bulaklak, na maibibigay niya sa kanyang mga babae sa oras na iyon. Ang mga kababaihan ay hindi nakikita ang kanilang sarili sa loob ng mahabang panahon, palagi silang nag-iisip ng mga trick at nagbibigay sa kanila ng ilang mga regalo. Matapang. Yeguhan. Bakit hindi ka umalis kaagad sa flower garden? Sa oras na ito, isang grupo ng mga monghe ng Qingqiu,
kabilang sina Qing Yuan at Qing Li, ay sumugod sa pangunahing bulwagan at galit na sinaway si Ye Fan. His Royal Highness. Wala akong kakayahan, mangyaring bigyan kami ng pagkakataon, at itataboy ko siya. Hiyang-hiya ang isang grupo ng mga subordinate. Bagamat makapangyarihan si Ye Fan, determinado pa rin silang paalisan si Ye Fan. Ikanaway ng kanyang kamahalan ang kanyang kamay, na sinenyasan si Qing Yuan at ang iba pa na huwag mag-alala. Paglilinang ng mga bulaklak at halaman, pagkatapos pumasok sa pintuan, naisip ko ang tungkol sa higit pang mga varieties. Kapag may mas maraming varieties, gusto kong subukang maghanap ng ilang kakaibang bulaklak at halaman. Kapag dumami ang mga kakaiba at bihirang mga bulaklak at halaman sa aking bakuran, nagsasawa ako dito. Sa paglipas ng panahon, gusto kong gumawa ng kakaibang mga bulaklak at halaman. Ang gwapo at gwapong lalaki ay maluwag na nagsalita, ang kanyang boses ay magnetic at kaaya-aya. Gayunpaman, hindi alam ng ilang tao na mas bihira ang bulaklak ng espiritu at damong espiritu, kapag may problema sa paghugpong, maaaring humantong iyon sa trahedya, lason, guni-guni, at maging isang bulaklak na kumakain ng tao at espiritu ng halaman, madalas na nasasaktan ang aking sarili dahil sa pag-usisa. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, nakakapatay ng tao ang pag-usisa, ngunit sa iyong grupo ng mga bulaklak at halaman, kahit paano mo ito ay graft, hindi ako papatayin ito. Kung tutuusin, hindi ka talaga mga kakaibang bulaklak, sa pinakamaganda, mga wildflower sa tabi ng kalsada. Presumptuous. How dare you talk to His Highness like this? Galit na galit si Qing Yuan. Qing Yuan, huwag kang masyadong excited. Bahagyang ngumiti ang lalaki at sinabi, ang mga taong makapangyarihan sa pangkalahatan ay may sariling pagmamataas, na naiintindihan. Brother Ye, pinagaling mo ang batang iyon sa Toxi Village, na nagpapakita na hindi ka kontrabida. Ngunit ang aming Berdeng Ghost Tent ay hindi kailanman nagustuhan na maistorbo. Tiyak na nakita mo na ang mga taga-nayon dito ay kailangang protektahan. Kung kaya mo, sana pagkatapos mong lumabas, huwag mong banggitin ang mga bagay dito sa mga tagalabas, ayos lang. Ngumisi si Ye Fan, alam mo talagang papasok ako. Sa Berdeng Ghost Tent, walang may tatago sa aking mga mata at tainga, sabi ng lalaki. Sa totoo lang, wala akong interes sa kung anong uri ng organisasyon ang iyong Qingsha Tent. Ngunit gusto kong malaman, ano ang pinagmulan ng lahi ng tao na ito na maaaring lumapit sa puno ng mundo. Umiling ang lalaki, no comment. Kung hindi mo sasabihin sa akin, may alam ka, ngunit hindi mo sasabihin sa akin. Kung gayon maaari lamang akong manatili dito at mag-iimbestiga ng mag-isa. Sabi ni Ye Fan at tumalikod para umalis. Kuya Ye, binigyan kita ng pagkakataon, sana mahalin mo ito, buntong hininga ng lalaki. Tumalikod si Ye Fan at nginisyon. Ang malakas lang ang kwalipikadong magsalita tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba, ngunit hindi ka karapat-dapat sa harap ko. Nakakabaliw iyan. His Royal Highness. Ang taong ito ay sobrang mayabang. Kung hindi mo siya papatayin, hindi ka magagalit. Hindi ito nakita ng isang grupo ng mga Qinkyu cultivator. Bumaba, sumisigaw ng malakas. Matapos sumimangot, walang magawa ang lalaki, ayoko talagang patayin ka, kaya, kung mayroon kang anumang nais mong malaman, maaari kang magtanong, at tingnan ko kung masasagot kita sa abot ng aking makakaya. His Royal Highness. Masyado kang indulgent sa kanya. Hindi nakipagkasundo si Qing Yuan. Oo, napakawalang galang niya sa iyo. Hayaan mo siyang patayin siya, gayunpaman, walang nakakaalam kung mamamatay siya dito. Sinabi ng lalaki, ang haring ito ay pumapatay ng mga tao. Ang taong ito ba ang karapat-dapat na mamatay? Bakit dapat niyang pakialam ang kanyang pinagmulan? Si Little Brother Ye ay isang mabuting tao na may mahusay na medikal na kasanayan. Paano masasabi ng haring ito na papatayin niya siya? Gustong tumawa ni Ye Fan nang marinig niya ito, mukhang napagdesisyonan ng taong ito na hindi niya kalaban. Anyway, walang pakialam si Ye Fan na ipaglaban ito. Sige, tatanungin kita ng personal. WHO. Roulian, narinig mo na ba ito? Ano? Biglang nagbago ang mukha ng lalaki, lumiit ang kanyang mga asol na pupil. Kahit na may ilang mga angkan ng Qinkyo, lahat sila ay nabigla. Tuwang-tuwa si Ye Fan, hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang tamang lugar. Akala ko masyadong matagal na ang lumipas, si Roulian ay isang maliit na tao, walang nakakaalam nito. Sabihin mo muna sa akin, ano ang pagkakakilanlan ni Roulian? Ay, may larawan ng kanyang hitsura. Tila nag-aalala ang lalaki na hindi siya nagsasalita tungkol sa iisang tao. Ang mga tao mula sa 600 taon na ang nakakaraan ay dapat ding kabilang sa lahi ng tao ng World Tree na ito. Mayroon ding mga larawan, ngunit ang mga ito ay nasa Bai Qianluo, na nahuli mo. 600 taon na ang nakakaraan. Ang pag-ungol ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nagiging mas madalas. Qing Yuan, dalhin mo yan Miss Bai. Hindi nagtagal, ipinadala si Bai Qianluo. Matapos siyang palayain ng isang cultivator, nagmamadaling pumunta si Bai Qianluo sa tabi ni Ye Fan. Ye Guhan, saan ka nang galing? Nasaan ito? Siya ay nahuli ni Qing Li ngayon, at siya ay natakot at nag-aalala. Inilabas mo ba ang larawan ng iyong ina at ipinakikita nila ito?
Natigilan sandali si Bai Chenluo, pagkatapos ay kinuha ang larawan ni Rou Lian. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang taong nasa painting, anak ka ni Rou Lian. Napatingin ang lalaki kay Bai Chenluo nang may pagtataka. Kilala mo ang aking ina. Sino ka? Biglang umiwas ang lalaki at lumapit kay Bai Chenluo, matamang nakatitig sa babae. Tulad ng, ito ay talagang napakahawig. Ang haring ito ay hindi nakahanap nito noon. Sinabi ng lalaki nang may damdamin, ang iyong ina ay katauhan ng hari. Nagkatinginan sina Ye Fan at Bai Chenluo, medyo natigilan sa kinatatayuan. Kabanata 3266, gumawa ng kahoy bilang isang pugad. Sandali. Nagmamadaling pinigilan ni Ye Fan ang taong ito. Ano ang iyong tao? Matigas na sinabi ng lalaki, si Rou Lian, ang dating alilang babae na naglingkod sa haring ito. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, iniisip na mali ang kanyang mga hula. Nagulat din si Bai Chenluo, iniisip na nakita niya ang kanyang biolohikal na ama. Kung talagang may anak na babae si Rou Lian, maaaring ang tatay mo. Diablo ba iyon? Biglang natuwa si Ye Fan, sinong demonyo? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang ginagawa? Kamukha niya. Ginagawa. May sungay ba ito sa ulo? Siya ay kasing taas ng bundok. Ye Fan ipinapakita ang hitsura ng Chiyu. Bumantong hininga ang lalaki at sinabi, sumama ka sa haring ito. Matapos bawiin si Qing Yuan at ang iba pa, dumating ang tatlo sa isang pag-aaral. Dahil ikaw ay anak ni Rou Lian, maaari mong bilangin bilang iyong sarili. Ang pangalan ng haring ito ay Duanfeng, ang Qingqiu clan, at ang nagtatag ng Qingsha tent. Sabi ni Duanfeng habang gumagawa ng flower tea para sa kanilang dalawa. Duanfeng. Tila may naalala si Bai Chenluo. Si Senior at Qingqia's Nine-Tailed Demon King 10,000 taon na ang nakalilipas, ang pangalan ay tila. Nakangiting sabi ni Duanfeng, iyon ang hari. Ano? Biglang tinakpan ni Bai Chenluo ang kanyang bibig, halos hindi sumisigaw. Natarante si Ye Fan, anong Nine-Tailed Demon King? Ang bloodline ni Qingqiu, ang pinakamataas na kaharian ay Tianhuo, at ang Nine-Tailed ay kasing bihira ng isang asul na dragon. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Qingqiu clan ng Genmen, pagkatapos ay lumitaw ang isang henyo, si Wu Ye Duanfeng, na nilinang sa kaharian ng Nine-Tailed Celestial Fox, na kilala bilang Nine-Tailed Demon King. Dahil sa Nine-Tailed Demon King, ang Qingqiu clan ay naging hari ng Gen sect noong panahong iyon. Noong oras na iyon, naisip ko na, walang hindi inaasahan, ang Nine-Tailed Demon King ang papalit bilang patriarch at aakayin ng Qingqiu clan sa isang mas malakas at mas maunlad na mundo. Kaya lang, tila dahil sa isang kagandahang Qingqiu, ang Nine-Tailed Demon King ay tumalikod sa kanyang kapwa-angkan at nagtaksil sa Qingqiu clan at sa Gen sect. Dahil ang kwentong ito ay napaka-misteryoso at nakakabagbag damdamin, at maraming iba't ibang bersyon ang nailipat sa labas ng mundo. Hindi ko inaasahan na ang Nine-Tailed Demon King ay talagang naninirahan sa hiwalay sa Berdeng Ghost Tent. Natigilan si Ye Fan. Isang kwento. Hindi nakakagulat na ang grupong ito ng mga eksperto sa Qingqiu clan ay labis na gumagalang kay Duanfeng, at handa silang sundan siya. Malamang, lahat ito ay kasama niya, umalis sa sentro ng pamilya ng Gen sect. Ang aking ina, talagang naging tagapaglingkod na babae ng kanyang Royal Highness the Demon King. Tuwang-tuwa si Bai Chenluo, ngunit sa harap niya ay isang maalamat na powerhouse na naging alamat 10,000 taon na ang nakalilipas. Nakangiting tumanggo si Duanfeng, oo, at siya rin ang huling maid ng haring ito. Pagkaalis ni Rou Lian, hindi na matanggap ng haring ito na may iba pang mga katulong na pumunta para pagsilbihan ako. Bakit? Napabuntong hininga si Duanfeng, iniwan ng haring ito ang angkan ng Qingqiu, naging bayani mula sa Qingqiu, at naging taksil dahil sa pagkawalan ng mahal sa buhay at pagtataksil ng mga kamag-anak. Mula noon, bagamat buhay ang haring ito, para siyang bangkay na naglalakad. Hindi nakakatuwang mabuhay. 13 years old pa lang ako nang makilala ko ang nanay mo at naging kasambahay ko si Rou Lian. Siya ay inosente at masigla. Hindi tulad ng ibang babae, matatakot sa akin, ngunit mag-aalala kung bakit hindi masaya ang haring ito. Ang pagiging kasama niya ay ginawa ang puso ng haring ito na nabuklod ng higit sa 9,000 taon, at lahat siya ay masayahin. Ang haring ito ay umibig sa pagtatanim ng mga bulaklak at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, at nagsimulang magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kung tungkol sa haring ito, hindi na siya kasambahay, ngunit parang nakababatang kapatid na babae, isang kamag-anak. Namumula ang mga mata ni Bai Chenluo, at masaya siyang ngumiti, kaya ang aking ina ay isang babae. Hindi katakataka na laging mapoprotektahan ako ng aking ama para sa kanya. Tumanggo si Ye Fan. Mula sa puntong ito, talagang kaakit-akit si Rou Lian. Kahit si Duanfeng ay nasakop, hindi banggitin si Bai Jingming. Kung gayon paano umalis si Rou Lian dito? Tanong ni Ye Fan. Siyempre ang Diablo ang umibig kay Rou Lian at sa pilitang kinuha siya. Sinabi ni Duanfeng na hindi sinasadya, mahigit sa 600 taon na ang nakalilipas. Ang Diablo ay pumasok sa Berdeng Gasa na Tolda, malubhang nasugatan ang haring ito, at dinala siya. Joel Ian.
Ang haring ito ay nakakita ng kasing dami ng mga bituin sa kanyang buhay sa Shangbaman, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong hindi makatwirang estilo ng paglalaro. Hindi ko alam kung anong uri ng bloodline ng clan ito. Kasing lalim ito ng dagat, at ang estilo ng paglalaro ay parang mabagsik, ngunit wala itong mga bahid at ganap na walang kapintasan. Natatakot ako na ang lakas ng Diablo, tanging ang pinakamataas na kapangyarihan ng Hongmeng ang maaaring magkaroon ng paraan upang harapin ito. Sa kabutihang palad, ang Diablo ay interesado lamang kay Roulian, kung hindi. Ang asul na ghost tent ay maaaring nawasak sa oras na iyon. Halos mapagpasyahan ni Yefan sa kanyang puso na ito ay Chiyu. Gayunpaman, mula nang lumitaw siya 600 taon na ang nakalilipas, bakit siya nawala muli? Shenluo, paano ka tinatrato ng Diablo? Tanong ni Duanfeng. Mapait na ngumiti si Bai Qianluo, sinabi na si Roulian ay ipinagbili sa kalaunan bilang isang alipin at siya ay lumaki sa Zhangfeng Jianj. Napakawalang katwiran. Talagang pinabayaan ng Diablo ang iyong mag-ina. Mahirap para sa pamilya Yu Chao na magkaroon ng mga anak sa mga dayuhan, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Napabuntong hininga si Duanfeng at nalungkot para kay Roulian. Anong sabi mo? Biglang nagulat si Yefan, may Chao clan ba? Maaaring ang angkan na ito na maaaring makipag-ugnayan sa World Tree ay ang Chao clan. Tumango si Duanfeng, bakit, alam mo? Ang mga taong nakakaalam tungkol sa Chao clan ay napakabihirang na ngayon, at itinuturing lamang ito ng maraming tao bilang isang alamat. Paggawa ng kahoy bilang pugad. Gamitin ang World Tree para magtayo ng bahay, ang pinakamatandang tao, tama, si Yu Chao, ayon sa alamat, ang unang gumawa ng pugad para paghiwalayin ang mga tao mula sa open clan ng mga hayop. Alam ni Yefan ang tungkol sa mga alamat na ito noong siya ay nasa Earth. Sa hindi inaasahan, hanggang kay Taishi lang talaga siya nakipag-ugnayan sa clan na ito. Natarante si Bai Qianluo, ano ang sinasabi mo? Ay, tinawag ng angkan ng aking ina ang Yu Chao. Angkan? Anong klaseng clan ito? 10,000 taon na ang nakalilipas, ang haring ito ay malubhang nasugatan at tinugis, at siya ay napunta rito ng hindi sinasadya. Pagkatapos patayin ang kaaway na humahabol sa haring ito, hindi ko nais na mahulog sa saklaw ng maliit na puno ng mundo. Ako ay sinalakay ng laso ng puno ng daigdig na iyon, at ang haring ito ay halos mawala ng buhay. Sa kabutihang palad, ang simpleng angkan ng Yu Chao noong panahong iyon ang nagligtas sa haring ito. Mula noon, nalaman ng haring ito na may ganoong clan. Ikaw Chao ay may mahabang kasaysayan, at sinasabi nila na sila ang pinakaunang tao at tunay na purong tao. Ang una ni Yu Chao ay kasama ng World Tree, ngunit kalaunan ng World Tree ay halos nawasak sa isang digmaan ng mga Diyos. Iyon ay kung paano bumaba ang angkan ng Yu Chao at nawala ng mapagkukunan ng lakas. Hanggang ngayon, maraming kabataan sa angkan ng Yu Chao ang hindi alam kung ano ang tawag sa kanilang angkan. Nangako ang haring ito sa patriarka noong panahong iyon na mananatili siya rito at paprotektahan sila. Natuklasan ng maglaon na maaari silang magtanim ng mataas na kalidad na espiritual na mga materyales sa tabi ng World Tree, kaya nagtayo sila ng berdeng ghost tent. Sa pamamagitan ng mutual benefit, hindi lamang nito mapoprotektahan ang mga taong ito ng angkan ng Xiao, ngunit pahihintulutan din ang ilang taong Qingqiu na sumusunod sa haring ito na magkaroon ng tahanan. Nang marinig ito ni Yefan at Bai Qianluo, alam nila ang pasikot-sikot ng usapin. Ang inilalabas ng puno ng mundo ay hindi lason, ngunit ang kapangyarihan ng simula. Ikaw Chao, bilang pinakamatandang purong tao, linangin ba nila ang kapangyarihan ng simula na ibinubuga ng puno ng mundo? Dahil walang pag-angkop sa kapangyarihan ng orihinal, kaya mahirap para sa pamilyang Chao na magtanim sa eroplano ng Taishi. Ito ay tulad ng ilang mga super sports car ay maaari lamang mapuno ng pinakamataas na antas ng langis, at kung ang langis ay hindi sapat, hindi sila maaaring tumakbo. Dahil ang Yu Chao clan ay ang pinakamaagang purong tao, maaaring ito ay napakamahal, at kumakain lamang ng Taichu, hindi primitive. Inisip din ng haring ito ang posibilidad na ito, ngunit walang paraan ng paglilinang sa pamilya Chao. Higit pa rito, ang paggamit ng ilang iba pang paraan ng paglilinang ng tao upang magtanim sa tabi ng World Tree, walang tugon. Natatakot ako. Mayroong paraan ng paglilinang ni Chao, na matagal nang nawala. Kabanata 3267 sa pangalan ng ina. Nang marinig ito ni Yefan, ilang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang labanan ng mga Diyos na nakatagpo ni Chao ay marahil ang labanan sa pagitan ng mga sinaunang Diyos tulad ni Nanua at Foxy, at ng mga Titan. Inalis ni Titan ang libingan ng mga Diyos at ang tanging natitirang World Tree, at ang Yu Chao clan ay tuluyan ding bumagsak. Nang ibabaw ang angkan pagkatapos ng digmaang iyon. Kung ang mito ng paglikha ni Nuwa ng mga tao ay totoo. Pagkatapos ito ay napakamalamang na ang Yu Chao clan ay ang unang purong tao na nilikha. Hindi rin alam ni Yefan kung anong uri ng pag-iral ang mga dakilang Diyos tulad ni Pangu. Ngunit dahil maaari nitong buksan ang Hongming Universe, ito rin ang master ng simula. Ang istruktura ng katawan ni Yu Chao ay malamang na nakabatay sa master ng simula. Pagkatapos ng lahat, sa simula ng paglikha ng tao, isang reference object ang kailangan. Ang langit ay puno ng tubig. Ang heaven repair technique ni Emperor Wa.
Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, kung ang dalawang ehersisyo sa kanyang mga kamay ay talagang mga pamamaraan na iniwan ni na Foxy at Nuo sa sangkatauhan. Hindi ba yun ang tunay na gamit? May pamilya ba si Chao? Kahit na, ito ang paraan ng paglilinang ng absolute beginning plane sa lahat. Pwede ba? Ang mga bagay na sa simula ay nabawasan sa Tai Chi. Hindi, ito ay ganap na posible. Kung iisipin ito ng mabuti, ang mga dakilang Diyos na ito ay pawang mga buhay na maaaring maglakbay sa pamamagitan ng mga eroplano, at normal na iwanan ang mga bagay kung nasaan man sila. Bukod dito, kung ang eroplano ay may kakayahang mag-adjust sa sarili, kung gayon maraming mga timeline at kaganapan ang talagang patuloy na maaabala. Halimbawa, ang mga gawa ni Nachio at Jishuanyuan sa eroplano ng Teiso ay pumasok sa mito ng eroplano ng Taiji. Malamang na sa panahon ng isang partikular na pagsasaayos ng system, nagkaroon ng ilang pakikialam sa buong eroplano. Bago ako naging isang munting marquee, hindi ba't ang kasaysayan ng munting marquee na iyon ay magiging aking sariling kwento? Yuner at ang iba pa, 20 taon na lamang ang lumipas mula noong 100,000 taon, ang kasaysayan ng mundo ay muling isinulat, at iba pa. Kung iniisip ito sa ganitong paraan, hindi kinakailangan na maingat na ibawas ang mga posibilidad na ito, posible ang lahat. Ngunit, dapat mayroong ilang loika sa likod ng pagsasaayos ng system. Sa huli ay ayon sa anong loika, sa pagsasaayos. Marahil kahit si Ye Wuya ay naghahanap pa rin ng sagot na ito. Hindi ito maisip ni Ye Fan sa ngayon, maaari lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ye Guhan. Ye Guhan. Niyugyug ni Bai Chenluo si Ye Fan, ano ang nangyayari sa iyo? Si Ye Fan ay bumalik sa kanyang katinuan, lumingon at tumingin kay Bai Chenluo ng malalim. Bakit ka nakatingin sa akin? Hinawakan ni Bai Chenluo ang kanyang mukha. Huminga ng malalim si Ye Fan. Wag na tayo, kailangan ko munang tumira dito at mag-isip ng kung ano-ano. Bueno, dahil kamag-anak ka ni Rou Lian, papayagan ito ng haring ito, sabi ni Duan Feng. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na hindi niya kailangan ng iyong permiso, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, kalimutan ito, bakit siya maghahanap ng gulo. Umiwas si Ye Fan, umalis sa bulwagan, at lumipad pababa ng bundok. Ye Guhan, saan ka pupunta? Ikaw. Nakaramdam ng inis si Bai Chenluo nang makita niyang hindi siya pinansin ni Ye Fan at hindi niya alam kung bakit siya pupunta. Palagi namang ganito, hindi mo maipaliwanag sa akin. Mukhang naagrabyado si Bai Chenluo, bagamat wala siyang katayuan sa Janj mula noong bata pa siya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang lalaki na maaaring magwalang bahala sa kanya ng labis. Ang dahilan kung bakit ayaw niya ay kapag mas walang pakialam si Ye Fan sa kanya, mas gusto niyang alagaan siya, na talagang nakakadismaya. Tumingin si Duan Feng sa babae na may komplikadong mga mata at bumantong hininga. Shenluo, sumama ka sa haring ito. Sabi ni Duan Feng na may maamong ngiti. Oo. Medyo kinabahan si Bai Chenluo, pagkatapos ng lahat, nag-iisa siya sa maalamat na powerhouse na ito. Pagdating sa isang sulok ng flower bed, iniunat ni Duan Feng ang kanyang kamay at itinuro ang ilang espiritual na bulaklak na may maliliwanag na kulay tulad ng puting jade. Alam mo ba kung ano yun? Napakaganda, parang lotus flower. Ang bulaklak na ito ay kapareho ng pangalan ng iyong ina. Rou Lian. Nagulat si Bai Chenluo. Ang bulaklak na ito ay parang lotus flower. Ito ay kombinasyon ng Mingzu Narcissus at Dreamy Chrysanthemum. Wala itong kinalaman sa lotus flower. Sinabi ni Duan Feng nang may damdamin, iyan ang dalawang paboritong espiritual na bulaklak ng iyong ina noon. Nilinang ng haring ito ang mga ito sa kakaibang espiritual na bulaklak. Originally, regalo iyon para sa nanay mo, pero ayoko, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na magpakita sa kanya muli. Sa nakalipas na 600 taon, ang haring ito ay nagtatanim ng bulaklak na ito, tinitingnan ng bulaklak at iniisip ang mga tao. Hindi ko inaasahan na kahit hindi bumalik si Rou Lian, bumalik ka, at ito ay isang hiling ng haring ito. Tumalikod si Duan Feng at tumingin kay Bai Chenluo ng malalim, na may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Ang katawan ni Bai Chenluo ay hindi namamalayan, at mahina niyang naramdaman na tila ang hari ng demonyo ay walang dalisay na Panginoon lingkod na pagmamahal sa kanyang ina. Senyor, hindi ko akalain na ganoon pala ang pakialam mo sa nanay ko. Binago ni Bai Chenluo ang usapan at nilutas ang kahihiyan. Hehe, hindi mo kailangang kabahan, napabuntong hininga lang ang haring ito. Nga pala, ano ang relasyon mo sa Ye Guhan na iyon? Namula si Bai Chenluo, siya. Siya ang fiancé ko. Oh, bakit siya nanunuya sa iyo? Sa tingin ko sarili niya lang ang iniintindi niya, tanong ni Duan Feng. Ganito siya. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi at may hinanakit na sinabi. Huwag mong isipin na ang haring ito ay masyadong madaldal. Tutal, ikaw ang nag-iisang anak na babae ni Rou Lian, at umaasa rin ang haring ito na magkakaroon ka ng magandang tahanan. Sinabi ni Duan Feng, kung tinatrato ka niya ng masama, maaari kang bumalik sa Qingsha Tent palagi, at ang haring ito ang magpapasya para sa iyo. Salamat senyor, sa totoo lang mabait si Ye Guhan sa akin, pero siguro. Hindi ko talaga siya deserve. Pero naniniwala ako na hindi siya yung tipong walang puso. Basta nakakasama ko siya ng matagal, natural na mag-o-open up siya sa akin.
Si Bai Chenluo ay kumbinsido. Natigilan sandali si Duanfang, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, kayong mga kabataan, kayo ang magdedesisyon para sa inyong sarili. Siya nga pala, hiniling ng haring ito kay Qingli na ayusin ang isang lugar para sa iyo. Dapat kang manatili dito kamakailan. Ang palasyong ito ay may Juyuan formation, at ang haring ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pointer anumang oras. Maaari kang magsanay dito, at makakakuha ka ng 2 beses sa resulta sa kalahating pagsisikap. Kung mapapabuti mo pa ang iyong cultivation, palagi mong mapapalapit si Yeguhan sa iyo, ano sa palagay mo? Nahiyang tumanggi si Bai Chenluo, at tumanggaw bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, sa gilid ng maliit na puno ng mundo. Yes Shanghain. Si Tai Shi at iba pang mga taga-nayon mula sa Taoxi Village ay nagmamadaling pinalibutan si Yefan nang makita nilang biglang nahulog si Yefan. Ayos ka lang ba? Ano ang problema, bakit iginalang sila ng Qingyuan God at gustong salakayin ka? Oo, sabi nila isa kang nanghihimasok. Ngumiti si Yefan, talagang hindi ako taga Qingsha Tent. Ngunit wala akong masamang hangarin, at naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Nagkatinginan ng mga taga-nayon, ngunit lahat ay nakahinga ng maluwag. Basta ikaw ay ligtas at maayos, ngumiti si Tai Shi. Nagsinungaling ako sa'yo, hindi mo ba ako sinisisi? Hoy, dapat may tinatago ka. Anyway, niligtas mo ang maliit kong butil nang hindi kami sinasaktan. Natural, walang dahilan para sisihin ka. Oo, oo. Tumingin si Yefan sa isang grupo ng simple at mabait na mga taong Yuchao at puno ng emosyon. Bagamat napakahina ni Yuchao ngayon, sila ay talagang namumuhay ng walang pakialam at masaya dito. Walang intriga, walang brutal na pakikibaka. Kung talagang nakagawa ako ng paraan para sila ay maglinang. Nakatulong ba ako sa kanila? O saktan sila? Umiling si Yefan, naramdaman ni Yefan na dapat muna siyang mag-eksperimento. Talagang magiging matagumpay ito sa oras na iyon, at hindi pa huli ang lahat para pag-isipan kung ibibigay ito sa kanila. Tumingin muli si Yefan sa World 3. Kabanata 3268 Maglakas loob na magtanong. Ang kayumangging puno ng kahoy ay pinong texture, na may kaunting silver halo. Mga berdeng dahon, malinaw na kristal. Mabagal na damaloy ang simoy ng hangin, umindayog sa isang malabong turquoise light spot. Kahit natitignan pa lang, ramdam na ramdam nito ang primitive at ancient life charm. Ito ay higit na katulad ng isang gawa ng sining na nilikha ng Diyos kaysa sa isang puno. Tai Shi, ilang taon na itong World 3. Hindi malinaw yun. Anyway, ganito na lang bago lumitaw ang Blue Ghost Tent. Sinabi ng matandang lalaki sa angkan na ang puno sa daigdig na ito ay halos hindi na tumubo, at pagkatapos bumaba ang kanyang kamahalan, magkakaroon pa ng 2 dahon. Natigilan si Yefan, ang punong ito ay lumalaki ng napakabagal. Oo, kahit 10,000 taon. Sa 2 dahon lang, natatakot ako na talagang lalago ito sa isang malaking puno, at imposible ito sa milyon-milyong taon. Sumimangot si Yefan, sa katunayan, ayon sa mga sinaunang Diyos na iyon, maliwanag na bilangin ang mga araw ayon sa panahon. Ang pinakamaagang World 3 ay dapat na lumitaw ng mas maaga kaysa sa lahat ng lahi. Ang mga taon ng paglago ay tinatayang daan-daang milyon, o kahit 10-10 bilyong taon. Nawasak lamang ito ng maglaon. Ang puno ng daigdig na ito ay maaaring isang binhi lamang ng puno noong labanan ng mga sinaunang Diyos. Pagkatapos ng ilang mga panahon, ang pagtubo ay lumago hanggang sa kasalukuyan, at ito ay maliwanag na ito ay may ganitong laki. Yes Shangxian, ano ang problema mo? Ito ay isang larangan ng medisina, ikaw ay may natatanging katayuan, bakit hindi ka magpahinga sa ibang lugar? Kinawean ni Yefan ang kanyang kamay, abala kayo sa inyong trabaho, titingnan ko rito. Sa sinabi nito, direktang nakahanap ng bato si Yefan at umupo. Tahimik na nag-isip si Yefan, ang koneksyon sa pagitan ni Tian Yishui at ng Heaven Replenishing Technique ng Emperor Wa, at ang kapangyarihan ng simula. Paminsan-minsan, dinadama ko rin ang mga katawan ng mga tao ng angkan ng Chao upang makita kung mayroon silang anumang espesyal na koneksyon sa pagsasanay na ito. Lumipas ang oras nang hindi ko namamalayan. Noong una, medyo kakaiba ang pakiramdam ng mga magsasaka, nang biglang may mataas na immortal na nakaupo sa tabi nila. Ngunit nang maglaon, nalaman niyang iniisip lang ni Yefan ang sarili niyang negosyo, kaya hinayaan na lang niya ito. Tinabi, maraming bluestone, bamboo at wooden tables and stools. May mga kalanpangan na ginawa para magluto para sa mga nester na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga magsasaka ay pawang mga mortal, at kung minsan ay kumakain ng ilang beses sa isang araw. Si Yefan ay nagmuni-muni at nag-isip, at nakaamoy ng isang halimuyak. Lumapit siya at nakita niya ang isang grupo ng mga magsasaka ng gamot na kumakain na. Inaanyayahan lamang sila ni Qing Shojing na magtanim ng gamot, at karaniwang nakatira sa kanila. Ang grupong ito ng mga nester ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon, kaya marami silang pagkain, pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng mga gulay. Nang makita ang grupong ito ng mga magsasaka na kumakain ng isda, karne at gulay, kumakain ng noodles at kanin, naging matako si Yefan. Shangxian, ikaw ay. Natigilan si Tai Shi nang makita niyang iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at nag-shovel ng kanin mula sa kaldero at pinasok ito sa kanyang bibig.
Ngumunguya si Ye Fan ng mabangong kanin at nakangiting sinabi, masarap kayong kumain. Xiangxian, gusto mo bang kumain? Bakit hindi kayo magkasama? Ngumiti si Ye Fan, hindi magalang, at umupo at nagsimulang kumain at uminom. Pakiramdam ng mga magsasaka ay labis na pinarangalan, pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatan ng mga immortal ay hindi kumakain ng mga karaniwang bagay na ito ay isang mababang antas ng pagganap. Tai Shi, kung bigla kang makapag-cultivate, matutuwa ka ba? Xiangxian, ang sinabi mo, maaaring magtanim, mabuhay ng 100 taon, at maging imyon sa lahat ng sakit, maaari ba tayong maging malungkot? Tai Shihe nagtawanan ng isang grupo ng mga magsasaka. Ngunit naisip mo na ba ito, kung maaari kang magsimulang magtanim, ibig sabihin. Hindi ka na ituturing ng mga tao sa mundo ng paglilinang bilang mga mortal. Sasali ka rin sa mga labanan sa mundo ng paglilinang. Pwede ka nang maupo dito, kumain ng magkasama, at mag-chat. Ngunit kapag nilinang mo, tiyak na ang iba sa inyo ay magiging malakas at ang iba sa inyo ay mahina. Sa oras na iyon, ang iyong relasyon. Magiging katulad pa rin ba ito ngayon? Nagkatinginan ng isang grupo ng mga clansmen at natahimik. Dumampot si Ye Fan ng pipino, kumagad, at nagsabi, ang mga mortal ay may kasiyahan sa mga mortal, at ang mga immortal ay may mga problema ng mga immortal, ano sa palagay mo? Xiangxian, kami ay mga magaspang na tao na may kaunting kaalaman. Malamang naiintindihan ko. Ngunit sa palagay ko, kahit na maraming mga kakulangan sa paglilinang, kung maaari tayong pumili, gugustuhin pa rin nating linangin. Tumanggo rin ang isang grupo ng mga magsasaka bilang pagsang-ayon. Oh, bakit? Tanong ni Ye Fan. Xiangxian, hayaan mo akong maging matapang at magtanong sa iyo. Magtanong ka. Gusto mo bang talikuran ang iyong paglilinang at maging isang mortal kung gusto mo ng Xiangxian? Natigilan si Ye Fan, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Oo, napakasimpleng katotohanan, bakit hindi niya ito naisip? Marahil ito ay mula sa pananaw ng higit na kahusayan, na nananatili ng napakatagal, ngunit nakakalimutan ang kahulugan ng orihinal na paglilinang. Ang pagkauhaw na iyon sa kapangyarihan, pagkauhaw ng isang mortal na alisin ang muling pagkakatawang tao ng langit. Walang pakialam si Ye Fan sa kanyang mahabang buhay. Alam ni Ye Fan na ang tanging paraan para mamatay siya ay ang patayin. Ang nakita niya ay isang mapanganib na pakikibaka, isang hindi maiiwasang labanan. Ang mabigat na presyon ay nagparamdam sa kanya ng pagod para sa buong paglalakbay ng paglilinang. Ngunit para sa mga taong ito ng angkan ng Xiao, ang sabik na nilang inaabangan ngayon ay ang mabuhay ng mas matagal, manatiling kabataan, at ang mga bata ay hindi namamatay sa sakit. Iyon lang. Gayon din. Bai Chenluo, paano kung ang pamamaraan ng paglilinang ni Bai Chenluo sa lahat ng panahon ay talagang mali? Kung mahanap ni Bai Chenluo ang tamang paraan, maaari ba siyang pumailang lang sa langit? Sa oras na iyon, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili, kahit na mawalay siya sa kanya isang araw sa hinaharap. Ang tanggang babae na ito ay hindi magpapalipat-lipat na parang bargaining chip. Maraming iniisip si Ye Fan sa kanyang puso. Xiangxian, kung tatanungin mo kami nito, posible bang may paraan ka para hayaan kaming magtanim? Si Tai Shi at ang iba ay tumingin kay Ye Fan ng may pag-asa. Hey, wag mo na masyadong isipin, curious lang ako at gusto kong magtanong. Hindi masyadong umasa si Ye Fan sa kanila, kaya ilihim natin ito. Hindi naman masyadong nadismaya ang lahat, sanay naman na ang lahat. Pagkatapos kumain ni Ye Fan, tumayo siya at naglakad pabalik sa asul na bato para maupo. Kailan mo ba ako susubaybayan? Lumingon si Ye Fan at sinulyapan sina Bing Yu at Bing Shi sa hindi kalayuan. Nakatitig sa kanya ang kambal mula pa kanina. Kailangan mong, ano, hindi masabi. Layunin. Huwag mo nang isipin iyon. Tagumpay. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, iniisip na siya ay talagang may sakit. Tinatamad siyang mag-alaga at nagpatuloy sa pag-aaral. Bago ko alam, lumipas ang ilang araw, at si Ye Fan ay umiikot sa World Tree sa lahat ng oras. Natamba si Bai Chen at pinanood ito ng 3 beses, ngunit walang oras si Ye Fan para pansinin siya. Masyadong napabayan si Bai Chenluo, tumigil siya sa pagpapatawa sa sarili, at bumalik sa palasyo para magpatuloy sa pagsasanay. Paminsan-minsan, papasok si Ye Fan sa larangan ng medisina. Ang mga magsasaka ng pestisidyo ay nag-aalala noong una, sa takot na si Ye Fan ay malason. Ngunit ang kapangyarihang ito sa simula ay hindi isang malaking problema para kay Ye Fan, at lahat ay gumaan. Makalipas ang ilang araw, isang umaga. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, at lumipad siyang muli sa palasyo ni Duan Feng. Sa isang sweep ng banal na kamalayan, natagpuan niya ang palasyo kung saan nakatira si Bai Chenluo. Itulak ang pinto. Bai Chenluo, may hahanapin ako. Tumangala lang si Ye Fan, ngunit nalaman na nagpapalit ng damit si Bai Chenluo. Isang manipis na translucent gauze lang ang nakasabit sa kanyang katawan, at walang harang ang magagandang tanawin. Nagkatinginan ang dalawa, at ang mukha ni Bai Chenluo ay may bahid ng pamumula. Kabanata 3269 na pagkadismaya. Nagtago ang babae sa likod ng screen sa gulat. Bakit hindi ka muna kumatok sa pinto? Akala ko nagpa-practice ka, tsaka hindi ka naman madumihan,
ano ang ipapalit mo sa madaling araw? Naramdaman lang ni Yefan kung nasaan ang babae, at hindi niya ito masyadong inisip. Nakakahiya talaga. Bagamat pakiramdam niya ay napaka-eye-catching ng tanawin na ngayon lang niya nakita, wala siyang balak magpaganda sa sandaling iyon, at gusto lang niyang lutisin ang problema sa paglilinang. Pumunta ako sa flower garden itong ilang araw at natutong magtanim ng mga bulaklak kasama ang mga nakatatanda ko. Medyo madumi ang damit ko. Si Yefan ay hindi nakaimik, natuto na ba siya ng paghahardin? Magpalat ka ng damit at sumama ka sa akin. Saan pupunta? World 3. Sumimangot si Bai Chenluo at nagpalit ng damit sa likod ng screen. Habang nagbabago, medyo nawala ako. How do you think? Sa ganyang sitwasyon ngayon pa lang, hindi dapat pumapasok sa ganyang topic. May iba pa ba siyang ideya? Walang sasabihin. Halos hubot-hubad na ako, bakit walang reaksyon ang lalaking to? Hindi kaya talagang hindi kaakit-akit sa kanya ang kanyang pisikal na anyo. Si Bai Chenluo ay unti-unting nagsimulang magtaka kung ang pamagat ng unang kagandahan sa Wanshahe ay ipinakalat ng mga taong iyon. Matinding pagkadismaya. Napansin ni Yefan na sa mesa sa silid, mayroong ilang espiritual na bulaklak sa florera. Anong klaseng bulaklak ito? Inilabas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo mula sa likod ng screen at ngumiti. Ito si Rolian, ang bulaklak na nilikha ng mga nauna ko para sa aking ina, mukhang lotus ngunit hindi lotus. Paano naman, ang ganda diba? Sa palagay ko, ang pinagmulan ng bulaklak at ang kwento ay medyo maganda rin. Hiniling sa akin ni Senior Duan Feng na pumili ng ilan at ilagay ang mga ito sa silid, na parang kasama ko ang aking ina. Pinagmasdan itong mabuti ni Yefan saglit. Medyo mali ang pakiramdam ng bulaklak na ito. Ano ang mali? I do. Hindi ko alam, intuition, ang pakiramdam ng panganib ni Yefan ay nalinang din sa hindi mabilang na mga labanan at panganib. Hindi niya makita kung ano ang mali sa bulaklak. Kaya lang, laging kakaiba. Mayroon bang espesyal na epekto ang bulaklak na ito? Hindi ko alam. Espiritual na bulaklak at halamang gamot, karamihan sa mga ito ay may mga katangiang panggamot. Hindi mo alam ang mga katangian ng bagay na ito. Ano ang dinala mo sa silid? Nagturo ng leksyon si Yefan. Ilang araw na ako sa bahay, hindi ba okay na ako? At saka, anong dahilan ni Senior Duan Feng para saktan ako? Kung siya, gusto talaga akong saktan, bakit gagamitin ang pamamaraang ito? Siya ang Nine-Tailed Demon King, na namatay 10,000 taon na ang nakakaraan. Ang sikat na top-level powerhouse sa top 8. Naramdaman ni Bai Chenluo na medyo naguguluhan ang lalaki. Si Yefan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikon, at direktang inilabas si Rolian. Huwag ilagay sa bahay, huwag hawakan ang bulaklak na ito, mag-ingat sa paglayag ng bangka sa loob ng 10,000 taon. Hindi napigilan ni Bai Chenluo na malungkot nang makita niyang nalalaglag ang mga talulot. Parang pinagmamasdan ng kanyang ina na tinatapakan ng kusa. Ibaba mo ito. Yeguhan, bakit sa tingin mo may mali sa bulaklak na ito? Sinasadya pa ba kitang saktan? Walang magawang sabi ni Yefan. Nasaan ang ebidensya? Hindi pa, pero mag-ingat ka. Walang ebidensya, sabihin mo lang may mali sa bulaklak na sumisimbolo sa nanay ko, may problema ka yata. Kakaiba ang naramdaman ni Yefan, bakit ang sanggit mo? Si Bai Chenluo ay nababalisa at nagalit, at malamig na sinabi, sa nakalipas na maraming araw, mas gugustuhin kong makipag-chat sa mga taga-nayon kaysa tanungin ako tungkol sa aking sitwasyon. Pumunta ako para hanapin ka, at haharap ka sa World 3 na parang hinaharangan kita. Ano ngayon? Gawin mo. Huwag ka nang magtanong. Nakapasok lang siya sa bahay ko at tinanong niya ito at iyon. Minsan siya ay mayabang, hindi pinapansin, at pagkatapos ay mukhang nagmamalasakit siya sa akin. Tingin mo tanga ako, para asarin mo lang ako. Namumula ang mga mata ni Bai Chenluo sa mga hinaing. Napabuntong hininga si Yefan, talagang nagko-concentrate siya sa pag-iisip ng paraan ng cultivation ni Yu Chao. Makakatulong din ito kay Bai Chenluo at palakasin siya ng mabilis. Pero pakiramdam niya ay hindi na kailangan pang magpaliwanag. Kung tutuusin, kung ito ay magagawa o hindi ay isang katanungan pa rin. Sa hindi inaasahan, dahil abala siya sa bagay na ito sa mga araw na ito, nalungkot si Bai Chenluo. Ganun ako, ayoko na na-interrupt ako kapag nakafocus ako sa trabaho ko. Kung umaasa ka sa akin na pasayahin ka at aminin ang iyong mga pagkakamali, mag-iisip ka ng sobra. Malamig na sinabi ni Yefan na ayaw din niya. Si Bai Chenluo ay palaging maraming pantasya tungkol sa kanya. Dahil nagkaroon lang ng kaunting antagonism, at hindi siya kaaya-aya sa mata, kaya naka-poker face lang siya. Marahil ay kumalma si Bai Chenluo at napagtanto na walang nangyari sa pagitan nila, at hindi na kailangang panatilihing nakatali ang puso sa kanya. Si Yefan ay babalik sa bahay maya-maya, at hinihintay pa rin siya ng kanyang asawa at anak na babae. Dapat ding magkaroon ng sariling buhay si Bai Chenluo. Ang kanyang kasintahang si Yeguhan ay maagang namatay. Walang espesyal na relasyon sa pagitan nila. Ikaw. Mahigpit na kinuyam ni Bai Chenluo ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga pilak ng ngipin ay nag-igting sa galit, at gustong umiyak. Kahit na mayroong mainit na salita, ito ay mabuti. Ngunit hindi. Kung tapos ka na, sumama ka sa akin. Bakit ako makikinig sa iyo?
Umupo si Bai Chenluo sa upuan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto mo bang maging sapat na malakas upang bumalik sa Zhangfeng Sword Pavilion at hindi matakot sa pangkat ng Yuling? Malakas ba para protektahan ang iyong ama at si Xiaoju? Agad na sumikip ang puso ni Bai Chenluo. Yung concern niya. Anong ibig mong sabihin? Ayaw niya talagang magtanong pero hindi niya mapigilan. Sumama ka sa akin at tuturuan kita. Naramdaman ni Bai Chenluo na hindi siya kasiya siya at masunurin siyang tumayo. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matawa nang tumingin siya sa puno ng hangin na maliit na manugang ng babae. Ngunit para hindi masira ang kapangyarihan, pinananatiling tuwid ni Ye Fan ang kanyang mukha. Lumipad ang dalawa palabas ng palasyo. Hindi nagtagal pagkatapos umalis, nagpakita si Duan Feng sa silid ni Bai Chenluo. Sa pagtingin sa walang laman na florera, si Raoul Lianhua ay itinapon sa labas, si Duan Feng ay nag-isip. Ang kabilang panig, dinala ni Ye Fan si Bai Chenluo sa larangan ng medisina. Huwag kang papasok, kami lang, ang angkan ng Chao, ang maaaring pumasok dito. Hindi nakalimutan ni Bai Chenluo na mag-alala tungkol sa kaligtasan ng lalaki. Hindi ka ba nawala sa akin kanina? Nag-aalala ka na naman sa akin. Mapaglarong tumawa si Ye Fan. Hindi mo kilala ang mabubuting tao. Kinasusuklaman ni Bai Chenluo ang kanyang sarili, at mabilis na naghilom ang peklat kaya nakalimutan niya ang sakit. Ang aking lakas, isang maliit na puno sa mundo, ay hindi makakasakit sa akin, maaari mong alagaan ang iyong sarili. Malumanay na nagsulat si Ye Fan. Makakapagmayabang ka talaga. Kahit si Senior Duan Feng ay hindi pwedeng manatili dito ng matagal. Mas malakas ka ba sa Nine-Tailed Demon King? Nakakainsulto si Ye Fan, anong klaseng kalokohan ang Nine-Tailed Sky Fox? Ang Nine-Tailed Celestial Fox ay bihira lang tulad ng Qinglong, ngunit hindi kasing ganda ng Qinglong. Pagkatapos ng lahat, si Qinglong ay nakatadhana na maging banal. Nagsimula siyang maging walang awa, kahit ang 8 pagnanakaw na si Qinglong ay matigas, anong klaseng bagay ang fox na iyon? Gayunpaman, hindi nag-abalang makipagtalo si Ye Fan sa babaeng ito, pagkatapos ng lahat, ang kanyang buhok ay mahaba at ang kanyang kaalaman ay maikli. Makinig ka, hindi mo mailalabas ang magic formula na susunod kong ipapadala sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga detalye na hindi mo naiintindihan, kailangan mong tanungin ako. Ayon sa aking gabay, maaari mong subukang maglinang dito. Kabanata 3270 wala siya dito. Nanlaki ang magagandang mata ni Bai Chenluo nang marinig niya ang sound transmission. Matapos ang ilang sandali ng pagkatulala, tumanggaw siya. Kaagad, nagsimulang maghatid ng tunog si Ye Fan, walang pangalan ang paraang ito, pakinggan mo lang, pagkaraan ng mga araw na ito, pinakintab ni Ye Fan si Tian Yishui at ang Heaven Replenishing Technique ni Emperor Hua. Kaakibat ng aking sariling pananaliksik sa kapangyarihan ng simula, ang pisikal na kalagayan ng mga tao ng angkan ng Chao. Maging si Ye Fan ay tahimik na ginamit ang wuswang upang pagmasdan ang enerhiya dito. Lahat ng mga salik, kasama ang kasalukuyang mataas na kaharian ni Ye Fan at mayamang karanasan sa paglilinang. Sa wakas ay nakahanap si Ye Fan ng problema si Tian Yishui at ang Heaven Repairing Technique ni Hua Huang ay malamang na hindi tumpak. Sa katunayan, hindi ito mahirap intindihin. Kung ang dalawang pagsasanay na ito ay ang mga karanasan ni na Foxy at Nua. Pagkatapos ng napakaraming oras at pagkalat ng iba't ibang eroplano, normal na magkaroon ng mga pagkakaiba. Hindi sigurado si Ye Fan kung ano ang orihinal na bersyon. Tila ang pagkakawatak-watek na isinulat ni Chiyu sa larawan ni Raoul Lian ay medyo iba sa unang nakita ni Ye Fan. Gayunpaman, muling inayos ni Ye Fan ang dalawang pagsasanay pagkatapos ng kanyang sariling mga kalkulasyon at pagsusuri. Sa huli, nakaisip si Ye Fan ng isang paraan. Bagaman mas streamline, ito ay higit na naaayon sa kapangyarihan ng simula. Gayunpaman, walang Chao clan si Ye Fan, kaya mahahanap lang niya si Bai Chenluo, na may karanasan sa cultivation, upang subukan ang epekto. Narinig mo ba ng malinaw? Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, bakit kakaiba ang prinsipyo ng pamamaraang ito? Dahil tulad ng alam mo, ang mga pamamaraan ng Hongming Universe ay nakatuon lahat sa primordial power. At ang pamamaraang ito ay naglalayong sa kapangyarihan ng simula ng puno ng mundo. Natigilan si Bai Chenluo, sinabi mo na maaari kang direktang mag-cultivate gamit ang kapangyarihan ng absolute beginning. Ito, paano ito posible? Ang kapangyarihan ng absolute beginning ay ang kapangyarihan ng mas mataas na eroplano na hinahanap ng lahat ng mga nangungunang powerhouse ng Hongmeng. Sinabi ni Ye Fan, mayroon kang mahihirap na kwalifikasyon sa paglilinang ni Chao, marahil dahil ipinanganak ka upang umangkop sa simulan ng panahon, at iba ka sa orihinal. Walang kakayahan. Sa madaling salita, subukan mo muna, at tanungin mo ako kung hindi mo naiintindihan. Tumibok ang puso ni Bai Chenluo, iniisip mo ba ang pamamaraang ito ngayon? Gusto mo bang tulungan ang angkan ng Yu Chao na magsanay? Tumanggo si Ye Fan. Bakit? Gusto mong gawin ito? Ginagawa mo ba ito para sa akin? Palakasin mo ako. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay kumikinang ng maliwanag. Ang pinakamalaking agwat sa pagitan niya at ni Ye Fan ay ang kanyang paglilinang. Baka gusto lang siyang tulungan ng lalaki na lumakas para mas mapalapit siya. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak,
saan ka ba nanggaling sa napakaraming kalokohan? Magmadali at magsanay, at kapag nagtagumpay ka, maaari mong hayaang matuto ang ibang mga angkan. Hindi mo ba gusto na ang pamilya Chow ay laging nambubuli at ipagbili bilang mga alipin? Nadismaya si Bai Chenluo, hindi pala ito para sa kanya nag-iisa. Ngunit kahit para sa kapakanan ng kanyang angkan, nadama ni Bai Chenluo na dapat niyang gawin ang kanyang makakaya. Nagsimula siyang magsanay ayon sa pamamaraan. Ang mga thread ng primordial power, na may halong napakanipis na primordial power, ay pumasok sa katawan ni Bai Chenluo. Si Ye Fan ay nagmasid ng mabuti sa tabi niya. Biglaan. Hindi ko alam ang gagawin ko, ang dugo ni Bai Chenluo ay nasa kaguluhan. Paft. Si Bai Chenluo ay dumura ng isang subo ng dugo at nawalan ng malay. Nagulat ito sa mga magsasaka sa paligid. Mabilis na binuhat ni Ye Fan si Bai Chenluo at pinabalik siya sa tirahan ng palasyo. Sa masusing pagsisiyasat, nalaman na ang katawan ni Bai Chenluo ay nakatanggap ng malakas na impact, bagaman hindi ito nakamamatay, ito ay tiyak na masakit. Tinulungan ni Ye Fan ang babae na mabilis na makabangon gamit ang espiritual na enerhiya, at ang mukha ni Bai Chenluo ay unti-unting namumula. Paano ito? Nasaan ang problema? Sinisi ni Ye Fan ang kanyang sarili, ngunit siya ay pabaya pa rin at kailangang maging mas maingat. Matapos kumpirmahin na okay lang si Bai Chenluo, umalis si Ye Fan sa palasyo at bumalik muli sa World Tree. Muli siyang nag-isip ayon sa nakaraang sitwasyon. Sa kabilang banda, mahinang nagising si Bai Chenluo. Senior. Nakita ni Bai Chenluo na nakaupo si Duanfeng sa tabi ng kama. Paano ba? Ito. Mas maganda ba? Iniabot ni Duanfeng ang isang mabangong elixir sa babae. Ito ang healing elixir na ginawa ko. Pagkatapos mong inumin ito, dapat ay ganap kang na-refresh. Salamat senior. Umupo si Bai Chenluo at tumingin sa paligid. Ye Guhan. Wala ba siya dito? Dapat sa tabi ng World Tree. Si Bai Chenluo ay mukhang dismayado, oh. Nagtanong si Duanfeng, ano ang problema mo? Narinig kong sinabi ni Qingli na nagsasanay ka sa tabi ng World Tree, ngunit samuka ka ng dugo. Naalala ni Bai Chenluo ang payo ni Ye Fan, huwag lumabas. Ako, gusto ko lang subukan ito. Ang pagtatanim sa tabi ng World Tree ay magkakaroon ng anumang espesyal na epekto. Masyadong pabaya. Bagamat hindi sasaktan ng World Tree ang pamilya ni Yu Chao, iba pa rin ang ugali. Nag-aalalang tanong ni Duanfeng, ano ang nararamdaman mo ngayon? May iba pa bang hindi komportable? Ngumiti si Bai Chenluo at umiling, salamat senior, wala akong problema. Oh, uminom ka ng gamot, huwag mong hayaang bumagsak ang ugat ng sakit. Kinuha ni Bai Chenluo ang elixir at naramdaman ang isang malinaw na parang spring na espiritual na enerhiya na kumalat sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya ng sobrang komportable. Sa oras na ito, bumalik si Ye Fan mula sa labas. Anong nakain mo? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Ang elixir na ibinigay sa akin ng aking mga nakatatanda ay para sa pagbawi. Gumaling na ang katawan mo, bakit ka pa umiinom ng gamot? Mabilis na binigyan ni Ye Fan ang babae ng pulso at naramdaman ang sitwasyon sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ngumiti si Duanfeng at sinabing, Brother Ye, hindi mo kailangang kabahan, isa lang itong chi boostang elixir. Oo Guhan. Bakit ka naghihinala? Hindi ako sasaktan ni Senior. Gusto niya akong saktan, bakit kailangan niyang uminom ng gamot? Mag-isip ng mas hindi komportable. Matapos itong kumpirmahin ni Ye Fan, nalaman niyang maayos ang tableta. Ibinalik niya ang tingin kay Duanfeng, huwag mo siyang bigyan ng anumang gamot sa hinaharap, gagamutin ko ang kanyang mga sugat. Ye Guhan. Anong ginagawa mo? Ang babait ng mga senior, bakit mo siya kinakausap ng ganito? Naramdaman ni Bai Chenluo na nanggugulo lang ang lalaki. Hehe, okay lang, may pakialam din siya sa'yo. Nakangiting sinabi ni Duanfeng, Brother Ye, alam na alam ng haring ito na marami kang kawalan ng tiwala sa haring ito. Kung tutuusin, ang mga tao sa mundo ng paglilinang ay masama, at natural para sa iyo na maging mas maingat. Umaasa lang ang haring ito na kung gusto mong makasama si Chenluo, pakikitunguhan mo siya ng buong puso. Tutal, anak siya ni Roulian. Malaki ang utang na loob ng haring ito sa kanilang mag-ina. Nakaramdam si Bai Chenluo ng init sa kanyang puso at medyo sumakit ang kanyang ilong pagkatapos marinig ito. Napakunot ang noo ni Ye Fan, ang maple na ito ay parang naroong lotus, palaging nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya mahanap ang tiyak na dahilan. Hindi mo naman turn para pag-usapan ang negosyo ko. Hinailan ni Ye Fan ang kamay ni Bai Chenluo, tara na, isasama kita sa pagsasanay. Pupunta ulit. May bago akong ideya. Sumimangot si Duanfeng at nagsabi, ano ang paraan, bakit siya samuka ng dugo at nasaktan? Wala itong kinalaman sa iyo, mahinang sabi ni Ye Fan. Bumantong hininga si Bai Chenluo, Senior, mauna na tayo, salamat sa elixir mo, okay na ako. Walang magawa si Duanfeng na umiling at sumuko na lang. Dinala muli ni Ye Fan si Bai Chenluo sa puno ng mundo. Naghinala ako na ang iyong pundasyon ay hindi sapat. Sa pagkakataong ito, binago ko ito, at sinubukan mong magsanay ayon sa aking bagong pamamaraan. Walang sinabi si Bai Chenluo, tumingin lang sa kanya ng kakaiba. Ano ang hitsura mo? Wala ka bang dapat sabihin sa akin?
Kumunot ang noo ni Ye Fan, ano? Malubhang nasugatan ako at nagsusuka ng dugo, kaya wala kang masabi. May panganib, kung natatakot kang masaktan, hahanap ako ng iba, sabi ni Ye Fan. Natahimik si Bai Chenluo saglit, at galit na umupo. Kalimutan mo na, sa halip na makasakit ng iba, hayaan mo akong gawin ito. Ayokong pumatay ng mga inosenteng tao ang eksperimento mo. Nakaramdam ng guilt si Ye Fan saglit, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Huwag kang mag-alala, pangako, hindi ka mag-aalala tungkol sa iyong buhay. Kung ito ay matagumpay, ang pamamaraang ito ay ipanggilan sa iyo bilang regalo mula sa akin. Mahinang sabi ni Ye Fan. Tumingin sa kanya si Bai Chenluo, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay tumalikod at malamig na sinabi, hindi ako bastos, sabihin mo sa akin, paano ako magsasanay sa pagkakataong ito. Pagtatapos ng kabanatang ito.